Nakipagkasundo ako sa aking asawa sa kontrata na pumunta sa ospital para sa iye. Ngunit nang makuha ko na ang aking semilya, bigla siyang nagpadala ng mensahe. Paumanhin, hindi na ako magkakaroon ng anak. Magdiborsyo na tayo. Nawalan ako ng pag-asa na bumalik sa inuupahan kong bahay. Sino ang mag-aakala na pagkapasok ko pa lang, agad akong napaligiran ng dose-dosenang lalaking nakaitim. May isang babae na lumabas mula sa karamihan. Nang makita ko ng malinaw ang mukha ng kabilang partido, naparalisa ako. Shen Fanxing, ayon sa mga alinggaw-ngaw, kilala siya sa kanyang napakagandang hitsura. Hindi pa banggitin na siya ay anak din ng isang gangster, na may malakas na kapangyarihan ng pamilya at malaking yaman. Siya ay karapat-dapat na maging pinakamayamang tao sa bansa, pero bakit niya ako hinahanap? Nagtanong ako, may kailangan ka ba sa akin? Nang marinig ito, sinabi ni Shen Fanxing na may takot. Gusto kong magkaanak sa'yo. Para maging tumpak, kailangan ko ang iyong semilya. 5 taon na ang nakalipas, biglang kinansela ng White Moonlight ni Lin Wanwan ang kasal sa bisperas ng kasal. Lumipad siya sa ibang bansa magdamag upang manirahan doon. Upang mapanatili ang mukha ng pamilya Lin at maiwasan na kutyain ng lahat ang kanyang anak na babae. Kaya't hinila nila ako, na may 5 puntos na pagkakahawig kay Jiang Chen, upang magpakasal sa isang kasunduan. Noong panahong iyon, ang buhay ng aking ina ay nasa bingit ng kamatayan. Kailangan niya ng malaking halaga ng bayad sa pagpapagamot. Ang kanyang pinakadakilang hiling ay makita akong maglakad sa bulwagan ng kasal. Upang matupad ang hiling ng aking ina at makakuha ng malaking halaga ng bayad sa pagpapagamot, pumayag ako na pumirma sa kontrata. Sa nakalipas na 5 taon, si Lin Wanwan ay nagdusa ng malubhang depresyon dahil sa pag-abandona ni Jiang Chen. Kapag siya ay may sakit, siya ay umiiyak at nagkakagulo. Ang likod ko ay puno ng mga gasgas niya. Marahan ko siyang inaaliw para pasayahin. Pinupunasan ang kanyang mga luha at binabantayan siya araw at gabi hanggang sa makatulog na naging sanhi ng malubha kong insomnia. Sa kabutihang palad, pinigilan ko ang pagtatangka ni Lin Wanwan na magpakamatay at unti-unting gumaling ang kanyang kalagayan. Kalaunan, upang harapin ang panghihimok ng mga tao sa paligid niya na magkaanak, nagkaroon ng ideya si Lin Wanwan na magkaroon ng anak, ngunit sila ay isang mag-asawa lamang sa kontrata. Hindi nila maaaring magpanggap kaya gusto nilang magkaroon ng iye. Ngunit ang biglaang pagbabalik ni Jiang Chen sa bansa. Ginulo ang lahat. Sa sandaling ito, kinalagkad ko ang aking maleta palabas ng pintuan ng villa at nakasalubong ko si Lin Wanwan na umuwi. Pagkatapos magtama ang aming mga mata, bahagya siyang sumimangot na may bahid ng pagkakomplikado sa kanyang mukha. Paumanhin, may nangyaring emergency. Kailangan kong tapusin ang kontrata ng mas maaga. Ang emergency na binanggit niya ay ang pagbabalik ng kanyang White Moonlight sa bansa. Ayos lang. Tutal, 3 buwan na lang bago matapos ang kontrata, sabi ko nang walang pag-aalala. Hindi na bale ang kaunting oras na ito. Tutal ako ang lumabag sa kontrata, babayaran ko ang lahat ng iyong pagkalugi. Maaari mong itaboy ang sports car sa garahe. Maaari kang pumili ng kahit anong villa sa ilalim ng aking pangalan. Ang presyong hinihingi mo ay ipapadala ko sa iyong account. Ang bahagyang paos na boses ni Lin Wanwan ay nagpapakita ng bakas ng pagkakasala. Nagpapasalamat siya sa aking pagsama sa kanya araw at gabi. Pakiramdam din niya na napakasama ng paghihiwalay sa akin, ngunit nang makita niya si Jiang Chen na bumalik sa bansa ngayon, nalaman niya ang katotohanan tungkol sa pag-alis 5 taon na ang nakalipas. Kaya niya nagawa ang desisyong ito. Gawin na natin ang gusto mo. Bukas, pumunta tayo para iproseso ang mga papeles ng diborsyo. Tinitingnan ng aking walang pag-aalala na hitsura, hindi ko alam kung bakit ang puso ni Lin Wanwan ay nagpakita ng bakas ng pag-aatubili. Wala ba siyang kahit kaunting pag-aatubili sa kanya? Sa mga susunod na araw na lang, mayroon akong mga bagay na dapat gawin kamakailan. Bahagya kong ibinaba ang aking mga mata at tiniis ang sakit sa aking puso. Sabi ko nang walang pag-aalala, pagkatapos ay tumalikod at kinaladkad ang aking maleta. Maghintay. Narinig ko ang tawag ni Lin Wanwan mula sa likuran ko. Nang marinig ko ito, bigla akong lumingon. Akala ko ay maririnig ko ang mga salita ng pananatili. Hahatid na kita. Masakit ang puso ni Lin Wanwan. Ang 5 taon ng pagsasama ay biglang natapos. Gusto niyang makasama ako ng kaunti. Nang marinig ko ang sagot na ito, mapait akong tumango. Hindi na, kukuha na lang ako ng taxi. Nagpanggap akong walang pakialam na kumaway, ngunit tumakbo ako palayo ng lumuluha. Sa hinaharap, magiging tao na kami ng magkaibang mundo. Kung hindi ko siya sinadyang makita, hindi ko na talaga siya makikita. Pinapanood ang aking figura na naglalaho sa gabi, ang puso ni Lin Wanwan ay puno ng magkahalong emosyon. Pagka-uwi niya, hindi niya maiwasang pumasok sa silid na tinitirhan ko. Ito ay walang laman at ang aking mga gamit ay naalis na. Nang umupo siya sa kama, sinusubukang hanapin ang aking natitirang hininga, hindi niya sinasadyang nadama ang isang malambot na bagay. Ano ito?
Pagkatapos makita ng malinaw, nagulat si Lin Wanwan at nanlaki ang mga mata. Kasabay nito, bumalik ako sa inuupahan kong bahay at simpleng inayos ito. Nang ako ay nakahiga sa kama at naghahanda upang alisin ang aking pagod. Hindi ko inaasahan na may biglang kakatok sa pinto sa labas. Sino ang naghahanap sa akin sa kalagitnaan ng gabi? Ang landlord kaya? Nag-aalala, binuksan ko ang pinto, ngunit natuklasan na mayroong isang grupo ng matatangkad at malalaking bodyguards na nakaitim na nagtipon sa labas. At isang babaeng sekretary. Nakahanay sila, at isang matangkad at masamang figura ang lumabas mula sa karamihan. Sino kayo? Nagtataka kong tanong. Bakit biglang dumating ang isang grupo ng mga tao sa kalagitnaan ng gabi nang walang imbitasyon? Naaalala ko na wala akong utang. Ang sekretary na sumama sa babae ay nagsimulang magpakilala. Ito si Shen Fanxing, ang presidente ng Shengshi Group. Mayroon kaming kailangan sa iyo ngayon. Ano yon? Medyo nagtataka ako. Wala naman akong kinalaman kay Shen Fanxing. Bakit niya ako hahanapin? Dahan-dahang sabi ng babae habang nakaupo sa sofa. Gusto kong magkaanak sa'yo. Nang marinig ko yon, natigilan ako, hindi naman siguro ako naghahalusinate. Nanaginip pa ba ako? Matatag at malamig ang tingin ni Shen Fanxing, tama. Ikaw ang hinahanap ko. Nagtataka ako, hindi ko naman akalain na ang aking karisma ay kayang makuha ang pag-ibig ng isang mafia princess na handang magkaanak sa akin nang walang pag-aalinlangan, di ba? Tila nabasa niya ang aking pagtataka. Dahan-dahang sabi ni Shen Fanxing, kailangan ko ang iyong semilya. Gulat na gulat ako. Anong klaseng salita yan? Kailangan ko ng anak pero baog ako. Lahat ng sperm bank sa bansa ay hindi kompatible sa akin. Tanging ang sample ng iyong semilya na ibinigay mo sa ospital mayon ang tugma sa akin. Ang tsansa ng pagbubuntis ay 100%. Pero hindi ka donor ng semilya, kaya kailangan ko pa rin ang iyong pahintulot. Bago ko magamit, nang marinig ko ang paliwanag ni Shen Fanxing, doon ko lang naintindihan. Narinig ko nga na pinuri ako ng doktor na isa akong dekalidad na lalaki, maraming semilya. Mabilis at malakas, pero hindi ko akalain na ang isang napakayamang babae na naghahanap ng anak sa mataas na halaga ay mangyayari sa akin. Inabot sa akin ng sekretary ang isang kontrata. Mayroon kaming isang pagbili ng iyong semilya, lahat ay mananatiling kumpidensyal, hindi ito magdudulot sa iyo ng anumang problema. At makikinabang ka rin ng malaki mula rito. Binasa ko ang kontrata at nagulat ako. 50 milyon ang bonus para sa isang anak, 120 milyon para sa kambal, 230 milyon para sa triplets. Hindi ba't ito ang sinasabi nilang maraming anak, maraming biyaya? Kung magkaroon ako ng 4 na anak sa isang pagbubuntis, bibigyan ba nila ako ng 4-sided courtyard? Talagang nakakatukso ang kondisyon, parang libre lang, pero tinanggihan ko pa rin. Pasensya na, hindi ako pipirma. Seryoso kong sinabi. Nang marinig ang aking sagot, ang dating kalmado na si Shen Fanxing ay nagpakita ng bahagyang pagtataka sa kanyang magandang mukha. Bakit? Hindi ka ba nasisiyahan sa kondisyon? Dagdagan pa natin. Akala niya pagkalabas ng kontrata. Sigurado na, ngunit hindi niya inaasahan na tatanggihan ito. Hindi ito tungkol sa kondisyon. Mataas ang presyo na binigay mo, pero ayaw kong magkaanak sa isang babaeng hindi ko kilala. Pwede na kayong umalis. Ang dahilan kung bakit pumayag ako sa suhestyon ni Lin Wanwan na makipagtulungan sa Lie ay dahil sa 5 taon na kasama ko siya. Hindi ko sinasadyang nahulog ang loob ko sa kanya, kaya gusto kong magkaroon ng anak na. Kanilang dalawa. Dumilim ang tingin ni Shen Fanxing nang makita niyang hindi ako nagbabago ng isip. Hindi niya ako pinilit gamit ang kanyang posisyon, sa halip ay inilabas niya ang kanyang business card at inilagay sa mesa at malamig na sinabi. Mag-isip ka, hanapin mo ako. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang mga tauhan. Sa ilalim ng gabi, ang sekretary na sumunod kay Shen Fanxing sa sasakyan ay nagreklamo, ang tanga naman ni Muje. Hindi siya pumayag, Presidente, susuko na lang ba tayo? Nang marinig ito, bahagyang sumandal si Shen Fanxing sa upuan at matatag na sinabi, pumapayag siya. Sa kasalukuyan, sa bahay ng mga Lin, nakita ni Lin Wanwan sa aking kama ang isang gamit na medyas na itim. Hindi ito sa kanya, dahil hindi siya nagsusuot ng medyas na itim, akala niya ako ay isang dalisay na mandirigma ng pag-ibig. Malinis sa katawan, hindi ko akalain na katulad ako ng ibang mga lalaki na matagal na siyang pinagtaksilan. At sa ilalim pa ng kanyang ilong, nagdala pa ng babae sa bahay para magliwaliw. Nakaramdam ng pagkasuklam si Lin Wanwan. Namumula na ang kanyang mga mata, sa galit niya, agad niya akong tinawagan. Muje, nakakadiri ka. Kaya pala napakadali mong pumayag sa aking hiling na magdiborsyo, iyon pala ang dahilan. Natulala ako nang marinig ko iyon. Wanwan, anong sinasabi mo? Naiinis si Lin Wanwan. Huwag mo akong tawaging Wanwan, hindi tayo close. Talagang nagsisisi ako. Kung paano ako nakapamuhay sa loob ng 5 taon sa isang lalaking hindi totoo. Ang bawat salita ay tumagos sa aking tainga.
Nakaramdam ako ng init na kumalat sa aking mga mata, ang matinding sakit ay tila dudurog sa akin. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Anong hindi pagkakaunawaan? Tama ang pagdiborsyo ko sa'yo. Mas mabuti pa si Jiang Chen kaysa sa'yo, hindi man lang siya makakagawa ng ganitong klaseng pagkakamali, buti na lang sa loob ng 5 taon. Hindi ako nahulog sa'yo kung hindi ako ang magsisisi. Sa galit, sinabi ni Lin Wanwan ang mga masasakit na salita, huwag ka nang magpakita sa akin. Sumasakit ang kanyang puso. At mayroon ding mga luha sa kanyang mga mata, ang mga malulupit na salita, tulad ng mga kutsilyo na may honey, na nagpapasakit sa aking puso. Lin Wanwan, bago pa ako matapos magsalita, biglang pinatay ang telepono tulad ng pagpatay sa aking pag-asa. Ang mga alaala ng nakaraan kasama si Lin Wanwan ay mabilis na nagdaan sa aking isipan, hindi ko akalain na ganito pala ako kamuhian ni Lin Wanwan. Akala ko sa mga ipinakita ko sa mga nakaraang taon, kahit hindi ko man makuha ang pagmamahal niya, kahit papaano magkakaroon siya ng magandang impresyon sa akin. Nang subukan kong tawagan siya pabalik, napansin kong walang sumasagot, siguro na-block na ako. Ilang sandali pa, tumunog ulit ang cellphone ko, agad ko itong sinagot. Siyempre hindi boses ni Lin Wanwan ang sumagot, kundi ang kaibigan kong si Xiaojian, si Muje. Tignan mo nga kung naiwan ko ba sa bahay mo yung black stockings ko. Si Xiaojian ang roommate ko noong college. Matagal na siyang cosplayer, noon ay gagawa siya ng set ng litrato para sa promotion, kaya hiniram niya ang kwarto ko para maging accurate. Nagsuot ng black stockings, nagpanggap na long legs na magandang dalaga, at nagpost ng iba't ibang style sa harap ng kamera. Kung hindi nakapaglabas si Xiaojian ng napakaraming props, siguro matagal na siyang napatumba. Noong panahon na yon nainis ako sa black stockings dahil masyadong simple, kaya hinagis ko sa kama mo. Ang resulta nakalimutan kong dalhin sa pamamagitan ng paglalarawan ni Xiaojian na alala ko, noong umalis si Xiaojian. Nawawala ang black stocking sa binti niya, sorry, siguro hindi na maibabalik. Naisip ko ang galit na ipinakita ni Lin Wanwan kanina, siguro ayaw niyang makita akong nagpapakita sa pamilya ni Lin, bro. Tulungan mo ako, ang mahal kaya nung black stockings na yun nagawa ng Balenciaga. Gastos ko yun ng 1 buwang allowance, balak ko pang ang gamitin ulit para isuot sa Comic Con, malapit nang umiyak si Xiaojian. Nang makita niyang hindi ako nagsasalita, pinilit ako ni Xiaojian sa iba't ibang paraan, wala akong nagawa. Bumuntong hininga na lang ako, susubukan ko, sa tuwing naiisip kong pupunta ako sa pamilya ni Lin bukas. Kinakabahan ako, tungkol saan kaya nagkamali ng intindi si Lin Wanwan. Hindi pa siya nagkakaganito noon. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa pamilya ni Lin na may halo-halong emosyon, nang handa na akong dumaan sa hardin papasok sa bahay. Nakita ko ang lalaking nakaupo sa hardin na nagbabasa ng script, tumingala at nagtama ang aming mga mata, nakilala ko agad siya. Ang lalaking iyon ang White Moonlight ni Lin Wanwan na si Jiang Chen, hindi ko inaasahan na nandito rin si Jiang Chen, ito ang unang pagkikita nilang dalawa. Medyo nahihiya ako, tumango ako kay Jiang Chen, gusto kong maglakad ng mabilis papasok sa bahay. Ngunit narinig ko ang malamig na boses ni Jiang Chen, bakit, kinakapos ka ba sa pera? Pupunta ka ba para humingi ng separation fee? Tumigil bigla ang mga paa kong papalapit, nagkakamali ka. Hindi ako pumunta para humingi ng pera, kung hindi pera ang habol mo, ibig sabihin ba niyan ay susubukan mong makipagbalikan? May bahid ng pangungutya ang mukha ni Jiang Chen. Narinig kong nagsusulat ka ng nobela, huwag kang mag-ilusyon sa mga sinusulat mong mga walang kwentang libro. Magkano ang kikitain mo? Hindi pa sapat para bumili ako ng relo, kaya mo bang buhayin si Wanwan? Agad akong napakunot, isang akong obscure na online novelist, pero sideline ko lang ito. Sapat na para buhayin ko ang sarili ko, pero ngayon naririnig kong pinapababa ako ni Jiang Chen, hindi ako komportable. Tinitignan ko ang hindi niya pagpapahalaga, hindi ako nagbabalak na makipag-usap sa kanya, gusto ko na lang dumaan sa ibang daan. Ngunit napansin kong sinasadya ni Jiang Chen na harangan ang daan ko, umalis ka nga, malalate na ako. Kiraigi ay, sinabi ko ba ang totoo kaya ka nagalit? Hindi na babalikan ni Wanwan ang isang katulad mo. Alam ko na ang tungkol sa kontrata ninyong mag-asawa, pinapayuhan kitang bawasan ang iyong mga gimmick, kunin mo ang pera at umalis ka na. Pinakaayaw ko ang mga taong katulad mong pera lang ang habol, kitang-kita ang pandidiri ni Jiang Chen, habang nagsasalita ay kumuha siya ng singsing na brilyante mula sa kanyang bulsa. Nagulat ako sa singsing, ang singsing na brilyante na binili ko para kay Lin Wanwan, gumastos ako ng halos kalahating taon ng aking sweldo. Para lang mabili ang singsing na brilyante at ibigay sa kanya, paano napunta kay Jiang Chen ngayon? Galing kay Lin Wanwan ito. Kung hindi saan, may nagsabi na ba sa iyo na ang mga brilyante na mas mababa sa 1 karat ay walang halaga? Paano mo nagawang lokohin si Wanwan gamit ang murang bagay na ito? Tiningnan ako ni Jiang Chen nang may pagkasuklam, akin na nga.
Agad akong nanlamig, inabot ko ang aking kamay para bawiin ito, ngumisi si Jiang Chen. Itinapon niya ito sa mga bulaklak, gusto niya akong hanapin ito, habang pinapanood ko ang singsing na nawala sa mga bulaklak. Sumikip ang dibdib ko, agad akong tumakbo para hanapin ang singsing, malaki ang halaga sa akin ng singsing na ito. Hindi alintana kung ibinigay man ito ni Lin Wanwan kay Jiang Chen, ayaw kong yurakan ang aking katapatan, nagmamadali kong hinanap ang singsing na brilyante. Makakapal ang mga bulaklak kaya mahirap hanapin, at matutulis ang mga tinik ng rosas, basta hindi ka nag-ingat matutusok ang balat mo. Habang nahihirapan akong hanapin ang singsing, ang makakapal na madilim na anino ay bumalot sa akin, bago pa ako makapag-react. Ang kamay ko ay inapakan ng sapatos niya, ang matinding sakit ay dumating, tuluyang umapoy ang dalit ko. Hindi ko gustong harapin si Jiang Chen, dahil lang sa ayaw kong magkaroon ng problema, ngunit hindi ko inaasahan na lumala si Jiang Chen. Nang makita ko ang nagtatagumpay ng ngiti ni Jiang Chen, walang pag-aalinlangan kong hinawakan si Jiang Chen, at ginawa ang isang over-the-shoulder throw. Nagulat ang mukha ni Jiang Chen, hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang lakas ko, at tinapon ko rin siya sa mga bulaklak. Ang matutulis na mga tinik ng rosas ay tumusok sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, at ang nasa harap kong parang isang nagwagi. Walang awa kong inapakan ang mukha ni Jiang Chen, hindi ako basta-basta inaaway, kung tratuhin mo ako ng masama. Tratuhin kita ng mas masama, kilala mo ba ako? Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Habang nagmumura si Jiang Chen, dahil naiirita ako sa kanya, kumuha ako ng isang dakot na putik at isinaksak ito sa kanyang bibig. Tumalikod ako para maghalungkat sa mga halaman at sa wakas ay natagpuan ko ang singsing na diamante, pagkatapos ay umalis ako sa bahay ng mga lingnang hindi man lang lumingon. Bagamat nakabawi ako kay Jiang Chen, walang bakas ng kasiyahan sa aking puso, kasabay ng isang malakas na tunog. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, at sa halip na makipag-unahan sa mga dumadaan sa pagtatago sa ulan, binaliwala ko ang mga kakaibang tingin ng iba. Nag-iisa akong naglakad sa ulan, binabasa ng malamig na tubig ulan ang aking katawan, bahagyang namumula ang aking mga mata. Hindi ko akalain na ang mga bagay na pinapahalagahan ko ay walang halaga sa kanyang puso, ang malabong paningin dahil sa ulan. Hindi ko na alam kung ito ay ulan o luha, ang alam ko lang ay matigas ang aking isip at sobrang ginaw na ginaw ako. Sobrang nanghihina ang buong katawan ko, halos hindi ako makalakad ng tuwid, sa sandali na malabo ang aking isip. Isang Rolls Royce ang huminto sa harap ko, at pagkatapos ay may payong na sa ibabaw ng aking ulo, tinitingnan ako ng babae na parang nawalan ng kaluluwa. Huminga ako ng malalim, pumapayag ako, nang marinig iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng babae. Nagduda siya kung naghahalusinate siya, pagkatapos sabihin iyon, naramdaman kong nanghihina ang buong katawan ko, at bumagsak. Ngunit hindi malamig na lupa ang sumalubong sa akin, kundi mainit na yakap, kasakiman kong inamoy ang bango na nakapalibot sa aking ilong. Mahimbing akong nakatulog, pagkatapos ng isang oras, nagising ako sa ospital. Natuklasan ko na nakahiga ako na may G, ang lahat ng sugat sa aking kamay ay na-disinfect, at sa di kalayuan sa tabi ng bintana. Nakayuko si Shen Fanxing at tumitingin sa mga dokumento, bahagyang nakababa ang kanyang kulot na pilikmata, tahimik at malamig. Gising ka na, simpleng sabi niya nang hindi tumitingin. Ngunit nagbibigay ito ng nakamamatay na pang-akit, salamat sa pagdala sa akin sa ospital. Naalala ko na nakasalubong ko si Shen Fanxing bago ako nawalan ng malay. Ang mga sinabi mo bago ka mawalan ng malay, totoo pa ba? Tumigil ang maganda at parang kristal na mga mata ni Shen Fanxing. Pupunta ako para suriin ang tagapagmana ng grupo, at ang aking sandigan, kinuha ko ang kontrata mula kay Shen Fanxing. Nang walang pag-aalinlangan ay pumirma ako at sinabi, ngayon na, ngunit gumuhit ng isang arko ang pulang labi ni Shen Fanxing. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako ganito kasama, na nagmamadaling pigain ka, huminto siya. Lumitaw ang bahagyang pagdurugo sa kanyang magagandang mata, magpagaling ka muna, may oras pa. Hindi nagtagal ay gumaling ako, ayon sa kontrata ay kumuha ako ng semilya, pagkatapos sa ilalim ng gabay ng doktor. Nakumpleto ko ang kasunod na proseso, sa kasalukuyan ay mataas ang rate ng pagbubuntis, kung walang mangyayaring hindi inaasahan. Hindi magtatagal ay magbubuntis si Shen Fanxing, kung matagumpay kang magbuntis, ipaalam mo sa akin kaagad. Huminto ako, pagkatapos ng lahat, bilang ama ng bata, may karapatan din akong malaman. Nakita ko ang babae na dating kasinlalamig ng yelo, sa unang pagkakataon ay nagpakita ng bihirang lambing, yumuko siya at dahan-dahang hinimas ang kanyang tiyan. Nagpapakita ng kakaibang lambing ng isang babae, higit kanino man ay umaasa akong magtagumpay sa pagbubuntis. Ikinagulat ko ang kanyang pananabik, napakabata pa ni Shen Fanxing, at nag-iisang anak. Isa pa siyang career woman, bakit siya nagmamadaling magbuntis?
Lumitaw ang malaking pagdududa sa aking isipan. Ngunit hindi ito ang dapat kong alalahanin. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagsasangkot sa kanyang personal na privacy. Naging matalik na kaibigan ko na ang may-ari. Natigilan ako, nakatulala sa halaman na hawak ko, sariwa at puno. Malinaw ang bawat talulot, katulad ng mga succulent na binibili ko para kay Linwanwan bawat linggo. Habang tinitingnan ko ito, namula ang aking mga mata. Noon, hindi pa sapat ang aking kondisyong pampinansyal para bilhan siya ng mga mamahaling rosas na yon, pagkatapos malaman na iniwan siya ni Jiang Chen para sa ibang bansa. Araw-araw siyang naglalasing, paminsan-minsan ay nagtatangkang magpakamatay, noong mahina ang kanyang emosyon. Nagpapadala ako ng succulent sa kanya, hindi ko alam kung dahil sa halaman, talagang pumula ang kanyang mukha. Bumuti rin ang kanyang kalagayan, kaya't naging isang ugali na ito, hindi na ako bibili ng succulent ngayon. Ngumiti ako sa may-ari, kumuha ka ng cactus, sa loob ng opisina sa pinakamataas na palapag ng Shengshi Group. Abala ang sekretarya, ngayon ay araw ng mga puso, ang mga nanliligaw sa presidente ay masigasig. Halos maging dagat ng bulaklak ang buong opisina, tumatanggi si Shen Fanxing na tumanggap ng mga bulaklak, ngunit sadyang tuso ang mga taong ito. Kahit na naset na ang pagtanggi, nagsisikap pa rin silang ipadala sa opisina ni Shen Fanxing. Presidente, ano ang gagawin natin dito? Nag-aalala ang sekretarya habang nakatingin kay Shen Fanxing. Nakaupo si Shen Fanxing sa isang leather sofa, nakayuko at nagbabasa ng libro. Simpleng sinabi niya, napakadali. Ipagbili mo lahat, ngayon ay araw ng mga puso, hindi bababa sa 5 beses na mas mataas kaysa sa normal na presyo. Nagulat ang sekretarya, labis niyang hinahangaan si Shen Fanxing, sobrang talino sa negosyo. Hindi nakapagtataka na naging pinakamayamang babae siya, ngunit ang tangang si Nuje. Talagang sinusubukan niya, nakita ng sekretarya sa gitna ng nakahilig na kulay rosas na rosas, mayroong isang kapansin-pansing cactus. Hindi niya mapigilang magbiro, ngayon ko lang nakita na may nagbigay ng cactus sa araw ng mga puso. Doon lamang nakuha ang atensyon ni Shen Fanxing mula sa libro. Tiningnan niya ang cactus sa kamay ng sekretarya. Natigilan siya, galing ba ito kay Nuje? Tumango ang sekretarya. Ipinadala ito sa kumpanya ng sekretarya, hindi nakapagtataka na gusto siyang hiwalayan ng kanyang asawa. Ang hindi romantiko, umaasa pa siyang makukuha ka sa isang pot ng cactus. Itatapon ko na ang cactus ngayon para hindi na makasakit sa mata mo. Sabi may hawak na cactus yung sekretarya. Aalis na sana siya nang biglang maalala. Napasinghap ang sekretarya, nagtama ang paningin nila sa napakalamig na mukha ni Shen Fanxing. Sino ang nagpahintulot sa iyong magpasya ng mag-isa? Bahagyang sumingkit ang magandang itim na mata ni Shen Fanxing, kumalat ang isang mapanganib na aura. Napasigaw sa isip ang sekretarya na may nagawa siyang mali. Paumanhin, Presidente. Alisin mo ang lahat ng ibang halaman sa bintana. Narinig ang utos ni Shen Fanxing. Hindi naglakas loob sumuway ang sekretarya, kailangan niyang sundin ang utos. Bumagsak ang tingin ni Shen Fanxing sa cactus sa bintana. Ang bilog na hugis nito, biglang nagkaroon ng bahagyang init sa kanyang mga mata. Kumpara sa mga lalaking may masamang motibo na nagpadala ng napakamahal na rosas para suyuin siya, mas gusto niya ang cactus na ito. Bakit siya bibili ng cactus gayong napakaraming bulaklak? Nang nagtatrabaho ako ng husto sa bahay para magsulat, biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ko ng pinto, nagulat akong nakita si Shen Fanxing na nakatayo sa labas. Balak mo bang patayuin ako sa labas? Mahinang sabi ni Shen Fanxing. Medyo kinabahan ako. Dali-dali akong tumabi at nag-gesture na pumasok. Pasok. Hindi ko inaasahan na pupunta siya nang hindi inaanyayahan. Pagkatapos ko siyang bigyan ng tubig, narinig ko siyang nagtanong ng may kahulugan, bakit mo ako binigyan ng cactus? Bago pa man ako makasagot, narinig ko siyang sinabi, ipinapahiwatig mo bang puno ako ng tinik, hindi madaling lapitan? Mahirap pakisamahan, madaling makasakit ng damdamin. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Dali-dali akong kumaway para magpaliwanag dahil baka magkamali siya. Ang cactus ay hari ng mga halaman. Mayaman ito sa mga sustansya ng halaman na maaaring magpataas ng resistensya, lalo na't palagi kang nagtatrabaho sa opisina. Maraming benepisyo. Gusto mo ba ako? Bigla niyang sinabi iyon. Halos kagatin ko ang aking dila. Uso na ba sa mga babae ang maging diretsyo ngayon? Halos hindi ko masagot iyon. Bakit mo nasabi yan? Dahil Valentine's Day ngayon. Halos makalimutan ko. Valentine's Day? Hindi ko alam. Ako lang naman mag-isa. Hindi ko na maalala kung anong araw ngayon. Naisip ko lang na maganda ang cactus para kay Shen Fanxing kaya ipinadala ko. Hindi rin ako masyadong nag-isip. Natakot akong mag-alala si Shen Fanxing kaya binigyang diin ko, huwag kang mag-alala. Hindi ko gusto ang kahit sino at hindi ako makikipagrelasyon. Lumungkot ang kanyang tingin sa akin. Mukhang nawalan din siya ng interes. Mahinang umungol si Shen Fanxing at nakatingin sa aking laptop sa mesa. Nagtatrabaho ako. Sumusulat lang ng nobela.
Nahihiya akong makita na nakita ito ni Shen Fanxing. Sa totoo lang, maliban sa mga kakilala ko, kakaunti lang ang nakakaalam na part-time akong sumusulat ng nobela. Pangunahing dahil hindi ako kilala. Wala rin akong anumang obra maestra. Anong pamagat? Nagulat ako nang marinig ko ang kanyang sinabi. Nahihiyang napakamot ako sa ulo. Hindi masyadong sikat. Huwag mo nang tingnan. Medyo bata pa. Kung hindi mo sabihin, mayroon pa rin akong libu-libong paraan para malaman. Naisip ko ang malakas na background ni Shen Fanxing. Naisip kong hindi siya nagyayabang. Sa halip na matuklasan niya, mas mabuti pang sabihin ko sa kanya ang totoo. Ang pangalan ko sa panulat ay Chang'an Tingsu. Ang sinusulat kong libro ngayon ay tinatawag na Reverse Advent. Lanan, mahina siyang tumango. Walang masyadong pagbabago sa kanyang mukha. Ano, okay lang ba kung tapusin ko ang pag-update? Wala akong nakaimbak. Kung hindi ako mag-upload ng chapter ngayon, hindi ako makakatanggap ng buong bonus. Nakita kong paubos na ang oras kaya tumawa ako. Sige, magsulat ka. Kaya nag-concentrate ako sa pagsusulat. Pagkatapos kong magsulat sandali, kinaway ko ang aking kamay bilang gawi. Ngunit napansin kong nakatitig sa akin ang isang matinding tingin. Pagtingin ko sa itaas, nakita ko si Shen Fanxing na nakatitig sa aking kamay. Umiti ako. Lumang sakit na. Nasira ang balikat ko. Masyado akong nagtatype. Magpahinga ka muna para gumaling ka. Magpahinga ka ng mabuti. Alis na ako. Tumayo si Shen Fanxing mula sa sofa. Ako mismo ang naghatid sa kanya pababa. Pagkasakay niya sa kotse, sinabi niya sa babaeng sekretarya. Maghanap ka ng mga bagay na panggamot sa frozen shoulder. Ipadala mo rito sa kanya sa susunod. Bukod pa rito, kontakin mo ang Sihong City Novel Network. Interesado ako sa isang nobela. Pag-usapan natin ang promosyon. Pagkatapos kong tapusin ang pag-update, binuksan ko ang backstage at natigilan ako. Binabati kita sa may akda. Nakakuha ka ng malakas na rekomendasyon sa hot search. Binabati kita sa may akda. Nakakuha ka ng mainit na rekomendasyon sa channel ng Mayroong 30 system reminders na nagpapaalam tungkol sa mga rekomendasyon sa website. Akala ko nasira ang server. Dali-dali akong naghanap ng editor. Editor, sira ang backstage ko. May 30 notification messages na dumating ng sabay-sabay. Sira? Hindi pwede. Nabenta na ang karapatan sa pelikula ng libro mo. Gagawa ng pelikula ang sikat na direktor na si Direk Chen. Hindi ba dapat samantalahin ng website ang pagkakataong itulak ito? Parating na ang napakalaking swerte mo. Sa sinabi niyang iyon, nabigla ako. Direk Chen, siya ba yung nanalo ng 5 gintong parangal sa bansa at nominado rin bilang Best Director sa Oscars? Dapat mong malaman na ang mga gawa ni Direk Chen ay nananalo ng mga parangal o kaya naman ay malaki ang kita sa takilya. Napakahalaga nito. Hindi ko rin inaasahan na magugustuhan ni Direk Chen ang gawa ko at gagawin pa itong pelikula. Pero bakit biglaan? Bigla akong naguluhan. Hindi kaya si Shen Fanxing ang nasa likod nito? Tutal, napaka-convenient ng lahat. Pagkatapos magtanong ni Shen Fanxing ng pangalan ko, agad na itinulak ulit ang libro ko. Sa pag-isip na yon, dali-dali kong tinawagan si Shen Fanxing. Mabilis na sinagot ang tawag. Ako si Mukson, nagtatanong. Ikaw ba ang nagrekomenda ng libro ko? Mahalaga ba? Natigilan ako sa sagot niya. Hindi gagawa ng negosyo ang isang negosyante na malulugi. Ang magagawa ko lang ay ipaalam ka sa mas maraming tao, ngunit kailangan mong magkaroon ng kakayahan para dito. Bahagyang sinabi ni Shen Fanxing, ang puso kong nawala ng pag-asa ay muling nabuhayan. Salamat. Kung hindi dahil sa tulong ni Shen Fanxing, maaaring wala pa rin akong pangalan ngayon. Hindi para sa iyo ito, para ito sa batang isisilang. Tumigil si Shen Fanxing. Gusto kong maging karapat-dapat ka na maging ama niya. Magsusumikap ako ng mabuti. Pagkatapos ng tawag, muling lumakas ang loob ko. Na pala, magiging ama na ako. Hindi na ako pwedeng magpakalunod sa kawalan ng direksyon. Kailangan kong lumikha ng isang mundo para sa kanila. Kaya binuksan ko ulit ang computer. Nagdesisyon na magsulat ulit ng 10,000 na salita. Pero, iniunat ko ang aking pulso. Talagang masakit at namamaga. Ang shoulder and neck pain ay nakakaabala sa akin para yumaman. Habang nag-aalala ako, may tumunog na doorbell sa labas. Binuksan ko ang pinto. Nakita ko ang driver ni Shen Fanxing. Isang tambak ng mga gamit sa tabi niya na nakatayo sa harap ng pinto. Umiti lang siya nang makita ako. Ginoong Mu, pasensya na po sa abala sa pagpapahinga niyo sa gabi. Pinapadala po ito ng aming young lady. Ito po ay gamot para sa pamamaga. Makakatulong para maibsan ang sakit sa leeg at balikat. At itong wrist support ay makakatulong para mabawasan ang sakit sa pulso. Para sa ointment na ito, napaka-epektibo nito para sa pagpapagaling. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kaalalahanin si Shen Fanxing. Dapat mong malaman na ako. Madalas ay hindi ko pinapansin ang mga bagay na ito at tinitiis ko na lang ang sakit. Hindi ko inaasahan na makakatanggap ako ng atensyon mula kay Shen Fanxing. Nagpadala ako ng mensahe kay Shen Fanxing. Salamat.
Nagpagastos pa kita. Sumagot si Shen Fanxing, kumikita ng 320,000 sa isang araw. Masayang kinikiskis ng editor ang kanyang maruruming kamay. Simula pa lang ito, kapag na-promote na sa lahat ng channel. Dapat dumoble ng ilang beses ang kita mo. Nang makakuha ako ng kumpirmasyon para akong nagkaroon ng lakas. Sige, dadagdagan ko ng 10 chapter ngayong araw. Salamat talaga sa'yo. Bigay ka ng address. May mga local product ako dito na ipapadala ko sa'yo. Ang editor at ako ay pareho ng syudad. Kaya nagpatawag ako ng delivery. Nang buksan ko ang styrofoam box, nagulat ako. Ito ay isa sa 3 fresh delicacies of the Yangtze River, ang Yangtze Shad. Narinig ko na napakasarap nito. Napakabihira kaya napakamahal. Napakamahal kaya hindi ko kayang kainin ang isdang ito. Sakto naman nakaarawan ng tatay ko. Kaya naghanda ako na ipagamit ito. Nang dumating ang gabi, ang birthday party ng tatay ko ay ginanap sa isang 5-star hotel sa lugar. Nakasuot ako ng simpleng puting polo shirt, dala ang pulang balde. Nagpakita sa loob ng silid ng hotel. Nang makapasok ako, napansin ko na tumingin sa akin ng kakaiba ang mga tao sa paligid. Ngunit dahil ito ay ika-negatibo 50 kaarawan ng tatay ko, nagpatuloy ako kahit nahihiya. Anak, andito ka na pala. Isang masayang tawag ang tumunog. Nakita ko ang dating. Tatay na nakikipag-usap sa mga bisita na lumapit sa akin. Medyo traffic kanina kaya ako nahuli. Sabi ko sa tatay ko. Ay, dumating na si Xiao mo. Isang matinis na boses ang tumunog. Nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng cheongsam na ngumingiti habang lumalapit. Siya ang madrasta ko. Bagamat nakalikom ako ng medical expenses 5 taon na ang nakalipas, namatay pa rin ang aking ina. Nagpakasal ang aking ama sa isang mayaman na madrasta. Hindi kami masyadong magkakilala. Hindi kami nagkita ng ilang taon. Nararamdaman ko na hindi niya ako masyadong gusto. Dahil ang pinakasalan ko si Lin Wangwan kaya siya naging magalang sa akin. Lalo na ang paraan ng pagtingin niya sa akin mula ulo hanggang paa. Hindi ako comfortable. Ang kaswa ng suot mo ngayon, nagsawa ka na ba sa pagsusuot ng mga branded? Naiintindihan ko kayong mga kabataan, pero kaarawan ng tatay mo ngayon, dapat tayong magdamit ng formal. Ang pangalawang ina ay nakangiti, ngunit nagbibigay ito sa akin ng pakiramdam na mayroong nakatagong layunin. Itinuro pa niya si Jiang Mingxuan na abala sa malayo at sinabi, ang kapatid mong iyan, napakabobo, sa sobrang init ng panahon. Gustong magpatahi ng suwit, binalot ang sarili ng mahigpit, at sinabing maganda siyang tingnan. Hindi pwedeng mawala ang imahe ng ating pamilya. Nahihiyang sinabi ng ama sa pangalawang ina, okay lang kung komportable ang bata sa suot niya. Hindi natuwa ang pangalawang ina, ang daming nanonood, anak mo siya. Kailangan pa ring maging maingat sa detalye. Narinig ko ang ibig sabihin ng pangalawang ina, at ayaw kong mapahirapan ang ama sa bahay. Kaya nagkibit balikat ako at tumango, sige po, tita, sa susunod mag-ingat ako. Nang makita ito, nagpasalamat sa akin ang ama, tutal manugang siya, at hindi madaling makapag-asawa ng mayaman. Pero nasaan si Wanwan? Bakit ikaw lang ang nakikita ko? Tanong ng pangalawang ina. Matagal ko nang inaasahan ang ganitong senaryo, kaya sinabi ko. Tita, ako lang po ang pumunta. May inaasikaso po si Wanwan, hindi siya makakapunta. Nawala agad ang ngiti sa mukha ng pangalawang ina. Halata ang pagkainip sa tono niya, hindi mo siya kadugo pero mas pinapahalagahan mo siya. Kung ikaw lang ang pupunta, mas mabuti pang hindi na lang. Kahit mahina, narinig ko pa rin. Mahigpit kong kinagat ang aking labi. Sanay na ako sa walang pusong pagbabago ng pangalawang ina, tutal tinitingala ako ng mga tao sa paligid. Dahil nagpakasal ako sa mayaman at makapangyarihang anak ng pamilya Lin pagkaupo. Dumating na ang pagbibigay ng regalo. Maraming bisita ang nagbigay ng mamahaling regalo, hindi man gintong iskultura. O kaya'y alak. Ipinagmalaki ni Jiang Mingxuan ang isang e-wallet sa harap ng lahat at sinabi. Tito, ito po ay espesyal kong ipinarserve sa isang personal shopper, limited edition po ito. Naway lumago ang iyong kayamanan at mapuno ka ng swerte. Nakangiting dagdag ng pangalawang ina. Sobrang pinaghandaan ng batang ito ang birthday party na ito, 1 buwan pa lang bago naghanda na siya. Pumuri ang mga tao sa paligid. Napakabuti naman, Mang, kahit hindi kayo magkadugo, talagang buong puso siya sayo. Nakangiti si Jiang Mingxuan at sobrang saya niya. Nangako na ang magbigay. Inabot ko sa ama ang isda sa timba, pa, ito ang regalo ko sayo. Masarap at malambot ang laman ng isda, gusto kong matikman mo. Nawala ang ngiti ng ama. Kanina pa niya ako nakikitang may dalang timba, hindi niya maintindihan ang ibig kong sabihin, pero hindi niya inaasahang ito pala ang regalo ko sa kanya. Hindi ka marunong pumili ng regalo, bakit hindi ka tinulungan ng ate mo? Hindi ka ba pinapaboran sa bahay? Hindi ka ba pinapansin ng ate mo? Panunukso ni Jiang Mingxuan, biglang may mga nagtawanan. Alam ng lahat na mataas ang lipad ko sa pamilya Lin, hindi kami bagay, iniisip ng mga tagalabas na hindi kami tatagal ng 7 taon.
At maghihiwalay kami, hindi ko inaasahang ganito kabilis magkaroon ng senyales. Sinamantala naman ito ng pangalawang ina. Nagkunwaring nagsabi, "Siyaw mo, hindi ko sinasabing hindi maganda ang regalo mo, pero anong klaseng isda ba ang hindi natin nakakain? Kahit isang kahon ng gatas ang ibigay mo, hindi kita pagsasabihan." Nakita ko ang pagkadismaya sa mata ng ama. Namumula ang mata ko, natatawa na lang ako, hindi niyo talaga makakain ang isdang ito. Hindi ko nga kayang kainin pero ibinigay ko sa ama. Pero hindi ko inaasahang aayawan ito. Nakangising sinabi ng pangalawang ina, "Siyaw mo. Anong klaseng isda ba ang hindi nabibili sa palengke ngayon? Kung wala man, pwede ring mag-order online." Halata ang ibig niyang sabihin, kailangan kong tumigil, huwag na akong makipagtalo. Sa pagkakataong ito, may isang bisita ang nagsalita para sa akin. Hindi siya nagkakamali, ito ay Changjiang Pomfret. Napakabihira nito sa merkado, napakamahal, umabot na sa 6 na numero ang presyo. Pagkarinig ng iba, lumapit sila at nagpuri. Nang marinig ang papuri ng mga bisita, napagtanto ng ama na hindi siya binabastos ng anak niya, kundi tahimik siyang gumawa ng ganito para sa kanya. Nahihiya siya dahil kanina pa niya tinitingnan ang anak niya ng masama. Nanlaki ang mata ng pangalawang ina. Halos mabasag na ang kanyang mga bagang, hindi niya inaasahan na ganito ako kagaling, na makakakuha ako ng Changjiang Pomfret. Hindi rin natuwa si Jiang Mingxuan, kinuyom niya ang kanyang kamao, "Kuya, napakahusay mo. Nakukuha mo ang mga ganitong klaseng bagay." Ngunit hindi nagalit si Jiang Mingxuan sa harap ng lahat, sa halip ay nakangiting nagsalita. "Idolo talaga kita, parang walang bagay na mahirap para sa'yo." Sinundan ng pangalawang ina ang sinabi ni Jiang Mingxuan. "Hindi ba? Simula pagkabata, matalino na ang kuya mo, nagtapos sa 211 na unibersidad. Napakahusay niya, kung hindi, bakit siya magugustuhan ng anak ng pamilya Lin pagkatapos niyang magtapos, at gustong-gusto siyang pakasalan?" Pinapanood ko ang pangalawang ina at ang kapatid ko na nagtutulungan para purihin ako at naramdaman kong may mali. Ito ba ang sinasabing sprays to kill? Sa sumunod na segundo, nakangiting tumingin sa akin si Jiang Mingxuan, "Kuya, balak kong mag-aral sa Harvard University sa ibang bansa. Ngunit kailangan ko ng rekomendasyon, hindi ako makahanap ng taong babagay. Napakahusay ng pamilya ng ate. Hindi ba madaling sumulat ng rekomendasyon para sa akin?" Dumilim agad ang aking paningin, napakalaking hiling nito. Di ba't napakadaling sumulat ng liham ng rekomendasyon para sa akin? Dumilim agad ang paningin ko, napakalaking hiling naman nito. Talagang pinagplanuhan pang gamitin ang relasyon ng pamilya Lin para makapasok sa Harvard, dagdag pa ng madrasta. "Huwag kang mag-alala, pamilya tayo, siguradong tutulungan ka ng kuya mo." Sa sumunod na segundo ay tinanggihan ko na siya, "Pasensya na, hindi ko kaya." Nang marinig iyon, ang ngiti sa mukha ng madrasta ay biglang nawala, hindi ba niya kayang tumulong sa ganoong kaliit na bagay? "Kung makapasa ang kapatid mo sa Harvard, malaking karangalan iyon sa ating pamilya, ikaw rin ay magkakaroon ng karangalan." Tumango ng tumango si Jiang Mingxuan, "Tama, kuya, sasamahan kita sa cafeteria ng Harvard para kumain. Huwag kang maging masyadong makitid ang isip," sabi ko ng walang ekspresyon, "hindi ko talaga kaya." Dahil makikipaghiwalay na sa akin si Lin Wanwan, isang paungusap na ikinagulat ng lahat, walang sinuman ang nakaisip na mangyayari iyon. Nakadalo na nga sa isang malaking pagdiriwang, nakakuha pa ng malaking tsismis, "Ano? Maghihiwalay na kayo?" Nagulat ang ama ko, sa pagkakataong ito ay parang hindi makapaniwala ang madrasta ko, "Asawa? Naniniwala ka talaga?" Nakapagdala pa nga siya ng isdang Changjiang, halatang galing iyon sa tulong ni Lin. Imposibleng maghiwalay, parang ang mamahaling gamit na iyon, hindi naniniwala ang madrasta ko na kaya kong magkaroon noon ng mag-isa. Tiyak na si Lin Wanwan ang nagtutulak sa likod ng mga pangyayari, kalmado kong sinabi, "Hindi ako nagsisinungaling." "Totoo iyon, kung hindi, anong dahilan ni Lin Wanwan para hindi ako samahan dito?" "Nagkataon lang na mayroon akong isdang Changjiang, regalo iyon ng editor ko," tumawa ang madrasta ko. "Manunulat ka pa naman ng nobela, bakit ang dami mong butas sa pagsisinungaling, bakit ka bibigyan ng editor mo ng ganoong kamahal na bagay?" Nagbubulungan ang mga tao sa paligid, sa tingin din nila ay palpak ang dahilan na inimbento ko, umiling ang ama ko. Sa tonong walang pag-asa, "Siyaw mo, sabihin mo na ang totoo." Nakapamaywang ang madrasta ko, pakiramdam ko tuloy ay isa akong tagalabas, agad na tinapik ng ama ko ang likod ng madrasta ko para patahanin siya. Tinuturo ako ng mga tao sa paligid, "Siyaw mo, hindi naging madali para sa tiyahin mo sa mga nakaraang taon. Tulungan mo na ang kapatid mo dahil mayroon kang ganyang pagkakataon, nga, isang rekomendasyon lang naman. Para kay Lin, napakadali lang yon, bakit ka ba ganyan katigas ang ulo, makakapasok sa Harvard ang kapatid mo. Makikinabang ka rin, bakit ka pa magsisinungaling para lokohin ang isang taong tapat, sa tingin ko naman ay nakakatawa."
Madaling sabihin na sumulat ng rekomendasyon, sa totoo lang ay gusto lang nila akong magpasikat kay Lin Wanwan, umasa sa relasyon para ipasok si Jiang Minsuan. Hindi sa paraang marangal siyang makakapasok, iyan ang tinatawag na pagdaan sa likod, halata namang gusto lang ng mga taong ito na guluhin ang lahat. Sinasadya pa nilang gamitin ang moralidad para pilitin ako, nakikita ko pang palihim na tumatawa si Jiang Minsuan, gustong-gusto ng pamilyang ito na hilahin ako pababa. Nakita ng ama ko na lahat ay sinisisi ako para mapanatili ang kaayusan, dali-dali niyang sinabi. Xiao Mu, nahihiya kang magsalita. Tatawagan ko na lang si Wanwan, ako na ang kakausap sa kanya, para sa akin na lang iyon. Para hindi ka na mahirapan pa, sa tingin ko ay walang katuturan, hindi ko naman gustong magkaroon ng utang na loob kay Lin Wanwan. Ama, hindi ba't pinipilit mo lang ako, pinapahirapan mo pa ako, pa? Huwag na, nang handa ng tawagan ng ama ko si Lin Wanwan, biglang may narinig na isang boses sa ere. Pasensya na, parang nahuli ako, isang babaeng malakas ang dating ang lumapit. Nagulat ako sa pagdating ng babae, bakit siya nandito, sa sandaling iyon ay narinig ko ang malakas na bulungan. Ang presidente ng Shen, si Shen Fanxing, bakit siya nandito, hindi ba't hindi siya dumadalo sa mga pagdiriwang? Ang galing ni Xiao Mu, naimbitahan pa niya siya, hindi man kilala ng ama ko ang babaeng nasa harapan niya, pero batay sa reaksyon ng lahat. Tiyak na malaki ang pinanggalingan ng babae. Alam naman ng madrasta ko ang pagkatao ni Shen Fanxing, nanginginig siya sa excitement. Miss Shen, bakit po kayo nandito? Hindi maitago ng madrasta ko ang kanyang kasiyahan. Wala na ang pagpapanggap na nasasaktan, gustong-gusto niya sanang maglagay ng upuan para pagsilbihan ang babae, nang akmang lalapit na si Shen Fanxing. Tiningnan niya ito ng malamig, natakot naman ang madrasta ko na lumapit, bahagyang bumuka ang kanyang pulang labi. Nabalitaan kong kaarawan ng ama ni Mu, mahirap naman na magpanggap na walang alam, kaya kailangan kong magdala ng regalo. Pagkasabi nito, nagulat ang lahat Mu. Talagang may ibubuga, hindi nakapagtatakang napangasawa niya si Lin Wanwan, kaibigan pa pala siya ng presidente ng Shen. Nagpigil ang madrasta ko, pilit na pinipiga ang ngiti sa kanyang labi, Xiao Mu. Ang tahimik mo naman, ang dami mo palang kaibigan na ganyan kagaling, hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi ko naman kailangang sabihin sa'yo, hindi mo naman siguro gustong kontrolin pati ang mga kaibigan ko, matanda na ako. Bahagyang tumawa ang madrasta ko ng nakakahiya, hindi naman sa sandaling iyon ay lumapit siya. Sa regalo na hawak ng sekretarya ni Shen Fanxing, nakangiting sinabi, Miss Shen. Sobrang natutuwa na kami at nakapunta ka, bakit ka pa nagdala ng regalo, sinabi niya iyon ng may paggalang. Sa totoo lang ay masayang-masaya siya. Agad na sininyasan ni Shen Fanxing ang kanyang sekretarya, mabilis naman kumilos ang sekretarya. Biglang naintindihan ang ibig sabihin ng si, agad na binuksan ang kahon sa kanyang kamay, at nakita ang isang kwintas na nakahiga sa loob. Nagpapalabas ng maningning at pulang-pula na ningning, kaya nang makita ito ng madrasta, bigla itong nagliwanag ang mga mata. Alam mo, ang isang piraso ay nagkakahalaga ng higit sa 60,000, at ngayon ang isang buong kwintas ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3 milyon. Talagang napakalaki ng gastos ni Miss Shen, nagpapasalamat muna ako para sa aking asawa, nang agawin na sana ng stepmother ang kahon. Unang kinuha ni Shen Fanxing ang kwintas, at narinig ang isang malakas na kalabog, nagkalat ang mga butil sa sahig. At ang mga mata ni Shen Fanxing ay walang anumang damdamin, lalo na may halong bahid ng pagmamataas, paumanhin. Hindi ko sinasadyang maputol, mukhang kailangan kong yumuko para pulutin ito para sa'yo, malamig ang kanyang boses. Walang kahit katiting na init, ang mapangutyang postura na ito ay nagdulot ng kahihiyan sa stepmother. Ngunit dahil sa pagkakakilanlan ng kabilang partido, napilitan lamang siyang ngumiti ng pilit, ayos lang, ayos lang. Kaya sa ilalim ng panonood ng lahat, napilitan ang stepmother na yumuko upang pulutin ang mga butil na nakakalat sa sulok. Dapat sana ay mataas ang kanyang pagtingin, ngunit ngayon nararamdaman niya ang panunuya sa mga mata ng ibang tao. Nakakahiya talaga, pagkakita ko nito, medyo nagulat ako, hindi ko inaasahan na gagawin ito ni Shen Fanxing. Hindi ito pagbibigay ng regalo, ito ay para magpakita ng puwersa, ito ang dating malamig na si Shen Fanxing. Tumingin sa akin, at nagpakita ng bahagyang lambing sa kanyang mga mata, tila gusto niyang ideklara ang kanyang karapatan. Sinabi sa ama, Tito, naparito ako dahil sa ama ka ni kuya mo, kung hindi mo itinuturing na anak si kuya mo, kung gayon hindi ko na kailangang gawin ang prosesong ito. Sa kanyang mahinang boses, may kasamang isang uri ng pananakot, bahagyang tumayo ang ama. Pilit na umiti, ngayon ko lang naintindihan ang bagay na ito. Naparito siya upang suportahan ako, bahagya kong tiningnan ang lahat ng naroroon. Tumalikod at naglakad palabas, pagkakita nito, sumunod din si Shen Fanxing sa akin, malamig ang hangin sa labas. Huminga ako ng malalim, kumuha ng sigarilyo mula sa aking bulsa at isinubo, nakaugalian ko na ang bahagyang pagnatnat sa sigarilyo.
Upang manhidin ang kalungkutan sa aking puso, sa oras na ito, narinig ko ang tunog ng mataas na takong sa likuran ko, kasabay ng isang pangungusap na ang paninigarilyo ay nakakasama sa kalusugan. Bahagya at malamig ang kanyang boses, hindi ko maiwasang malungkot ng umiti, matagal na akong tumigil. Tumigil ako sa paninigarilyo ng 10 taon para kay Ling Wanwan, maraming beses na gusto kong manigarilyo, kinagat ko na lang ito, at naamoy ang kaunting amoy ng tabako. Sapat na para masiyahan ako, noon, si Ling Wanwan, upang parangalan ang aking pagtigil sa paninigarilyo. Palihim pa niyang pinalitan ang aking mga candy ng walang asukal. Sinabi niya na sa ganitong paraan ay hindi madaling magkaroon ng cavities. Naiisip ko ito. Bahagyang lumuluha ang aking mga mata, paumanhin, nakita mo ako sa isang kahiyahiyang sitwasyon ngayon. Ngunit nagulat pa rin ako sa iyong paglitaw. Paano mo nalaman na nagdaraos ng birthday banquet dito ang aking ama? Mahinang sabi ni Shen Fanxing. Hindi ko kailangang magtanong tungkol sa iyo, maraming tao ang magsasabi sa akin, naiisip ko rin. Pagkatapos ng lahat, si Shen Fanxing ay nasa mataas na posisyon, kung gaano karaming mga tao ang gustong sumipsip sa kanya at gawin ang mga bagay para sa kanya, paano maitatago sa kanya ang aking mga problema. Pupunta ka ba sa bahay ko? Ang magagandang mata ni Shen Fanxing, tila malinaw na sapa na dumadaloy sa aking puso. Bigla akong nagbantay, ano kaya ang pahiwatig nito, gusto ba niya ang aking katawan? Bago pa ako makasagot, narinig ko siyang sinabi, maraming gawaing bahay sa bahay ko, maaari kang magtrabaho. Sa pagkakataong ito hindi ako mapakali, isa ka bang demonyo? Napakasama ng kapitalista. Balak mo bang pagsamantalahan ang aking paggawa? Ang decluttering ay ang pinakamahusay na paraan upang maibsan ang stress, nakalagay ang mga kamay ni Shen Fanxing sa kanyang dibdib. Bahagyang nakababa ang kanyang mga mata, kung hindi ka masaya, maging abala ka na lang, malilimutan mo ito kapag abala ka. Nararamdaman ko ang isang bahid ng kalungkutan, gumagala sa napakagandang mukha, tulad niya, isang taong malamig tulad ng tubig. Tila mayroon ding hindi alam na kwento, bahagyang nakabukas ang aking mga labi, nang magtatangka na akong magsabi ng kahit ano. Biglang tumunog ang aking cellphone, pagtingin ko sa caller ID, ito pala ang ina ni Lin Wanwan, mayroon bang bagay na kailangan nilang ikonekta ako. Pagkasagot ko sa telepono, narinig ko ang paghikbi ni Mama Lin, siyaw mo. Halika ka kaagad, may masamang nangyari sa sandaling ito sa villa ng pamilya Lin. Nang malaman ng mag-asawang Lin na balak ni Lin Wanwan na hiwalayan ako, agad silang nagmadali pa uwi. Pagkakita sa kanya, pinagalitan nila si Lin Wanwan, wala ka bang utak? Hindi mo gusto ang isang mabait na lalaki tulad ni Xiao mo? Bakit ka bumalik kay Jiang Cheng, ang lalaking walang hiya na yon? Kahit na may dahilan si Jiang Cheng noong umalis siya. Ang pag-iwan sa iyo ay katotohanan, kung hindi dahil kay Xiao mo, ikaw ang pagtatawanan ng buong mataas na lipunan. Gayunpaman, nakaupo si Lin Wanwan sa sofa, na may matigas na ekspresyon, malinaw na kinakalaban ang mag-asawang Lin. Nagpapasalamat ako kay kuya mo, mayroon lamang akong pasasalamat sa kanya. Bakit kailangan niyong pilitin ako at si kuya mo na magsama? Tinitigan ni Papa Lin ang matigas na ulo niyang anak, halos mahimatay siya sa galit, itinuro niya ang ilong ni Lin Wanwan at sinabi. Hindi ako sang-ayon sa pagbabalikan mo kay Jiang Cheng, bilisan mo at habulin mo pabalik si Xiao mo, kung hindi ay ipapatigil ko ang iyong credit card. Para wala kang kahit isang sentimo, sumang-ayon din si Mama Lin, tama. Kapag hindi mo nabawi si Xiao mo ngayong linggo, ituturing naming wala kaming anak na babae. Sa loob ng 5 taon na magkasama. Gustong-gusto nila ako, gustong-gusto nila na magkatuluyan kami ni Lin Wanwan, hindi nila akalain na ang kanilang anak ay hindi marunong makisama. Na makipagbalikan kay Jiang Cheng. Napaubos na ang pasensya ni Lin Wanwan, ayaw na ayaw niya na pinagbabantaan siya. Sige, hindi ko rin gustong maging anak niyo. Hindi lang ako makikipag-date kay Jiang Cheng. Magpapakasal pa ako sa kanya at magkakaroon ng anak. Ang nagalit na ina ni Lin. Agad na itinaas ang kanyang braso at sinampal ng malakas si Lin Wanwan. Natigilan si Lin Wanwan habang hinahawakan ang kanyang pisngi na nasaktan. Agad na tumulo ang kanyang luha. Mula pagkabata, itinuring siya ng kanyang mga magulang bilang isang kayamanan. Hindi siya kailanman sinaktan ng kanyang ama, ngunit ngayon ay sinaktan siya dahil kay Muje. Pa, ma. Wag na kayong umasa, hindi ako makikipagbalikan kay Muje. Sinadya ko lang na inisin si Jiang Cheng noon. Kaya ako nagpakasal kay Muje, pero masyado siyang walang kwenta, walang alam sa pagiging romantiko. Hindi siya magugustuhan ng kahit sinong babae, ganyang klaseng lalaki. Sinasabi ko sa'yo. Gusto kong magdiborsyo, hindi ba pwede? Hinihingal na sigaw ni Lin Wanwan sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya nakita ang galit na mukha ng kanyang mga magulang, sa halip ay nakita niya silang nagtataka. Xiao Muli. Narinig ni Lin Wanwan ang tawag ng kanyang mga magulang, agad siyang kinilabutan, nanginginig ang kanyang pulang labi. Agad siyang lumingon at nakita ang gwapong binata na nakatayo sa may pintuan, parang tinamaan ng malakas na martilyo.
Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang puso. Hindi kailanman naisip ni Lin Wanwan na ang mga sinabi niya sa kanyang mga magulang na galit. Ay narinig ko lahat. Huwag kang mag-alala, hindi kita guguluhin. Magkita tayo sa munisipyo ng alas 9 ng umaga bukas. Hindi ko inaasahan na makakaramdam ako ng kalungkutan, mapait na napangiti ako. Nabalitaan ko mula kay Linman na may nangyaring malaking bagay, kaya nagmadali akong pumunta, pero hindi ko inaasahan na sa pagdating ko ay maririnig ko ang ganitong kalupit na salita. Akala ko sa puso ni Lin Wanwan, hindi ko maabot ang pinakamamahal. Kahit man lang hindi niya ako kamuhian, pero hindi ko inaasahan na ganito pala siya kasuklam sa akin. Dahil din dito, naramdaman ko na ang lahat ng aking mga pagsisikap sa loob ng maraming taon ay naging katawa-tawa, ginawa ko lang ang aking sarili na isang katatawanan. Nang isa-isa kong ipahayag ang mga salita, lalong nagsisi si Lin Wanwan, namumula ang kanyang ilong. May luha sa kanyang mga mata, ngunit bago pa siya makapag-react, nakita na niya ang figura na papalabas. Miji, napagtanto ni Lin Wanwan ang seryosong sitwasyon, dali-dali siyang tumakbo sa harap ko. Tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang maputing pisngi. Huwag nagkamali ako. Ang sinabi ko kanina ay galit lang, hindi totoo. Para lang inisin ang papa ko. Hindi ito totoo, huwag kang maniwala. Komplikado akong tumingin. Sa umiiyak na dalaga sa harap ko, nakaramdam ako ng panghihinayang. Sabi niya hindi ito totoo. Pero ano ang totoo? Pagbalik ni Jen Chen, agad niya akong iniwan. Natatakot ako na ang sinasabi niya ngayon ay hindi rin totoo. Akitin akong bumalik at iwanan niya ulit ako. Nang maisip ko ito, nanikip ang aking dibdib. Hindi na mahalaga, matagal nang patay ang puso ko, namatay sa mga araw na tinapakan ang mga taong nagbigay ng kanilang tunay na damdamin. Kahit na maikli lang ang pangungusap para itong kutsilyo na tumusok sa puso ni Lin Wanwan. Hindi na mahalaga ang bagay na ito. O hindi na siya mahalaga. Isang kirot ang gumulo kay Lin Wanwan. Malungkot at desperado siyang umiyak, bakit siya nahihirapan ngayon? Lalo na nang makita niya akong papalabas ng walang pag-aalinlangan, natakot siya, nagpanik siya. Paglabas ko ng bahay ni Lin, nakita ko ang babaeng naghihintay sa akin sa labas. Nakaupo si Shen Fanxing sa isang mamahaling kotse, nakatingin sa aking pulang mata. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo, nagkaayos na kayo. Tara na. Binuksan ko ang pinto ng kotse at umupo sa upuan ng pasahero, tumango si Shen Fanxing, at agad na pinaandar ang kotse. Miji, pagkaalis ng kotse, narinig ko ang isang tumatakbong sumisigaw. Matinding tinamaan ang aking kaluluwa, si Lin Wanwan ang sumisigaw sa akin, hihinto ba tayo? Tanong ni Shen Fanxing, bilisan mo. Ipinikit ko ng mahigpit ang aking mga mata. Ang laging nagpapahirap sa sarili ay ang labis na pag-aalala. Ano ang pakialam ko sa totoo? Wala na akong pakialam. Gusto ba akong ipahamak ng langit? Nang makita ni Lin Wanwan na sumakay ako sa sports car ng isang babae, hindi siya makapaniwala na totoo ito. Bagamat hindi niya nakita ng malinaw ang mukha ng babae, nakita lamang niya ang isang figura. Ngunit nakikita pa rin niya na maganda ito. Kaya, talagang nagtaksil siya. Ang itim na medyas na yon ay sa babaeng ito. Galit na kinuyom ni Lin Wanwan ang kanyang kamao, namumula ang kanyang mga mata, hindi kita patatawarin. Isang sinungaling. Ngunit pagkasabi niya nito, umiyak na siya. Sa sandaling ito, inihatid na ako ni Shen Fanxing sa may pintuan ng aking bahay, salamat sa iyo ngayon. Sabi ko nang walang emosyon, parang isa akong walking dead, hindi ko man lang magawang pasiglahin ang sarili ko. Kahit ang pagbaba ng pinto ng sasakyan ay walang lakas. Pinanood ako ni Shen Fanxing sa loob ng sasakyan, sinabi ng kanyang pulang labi ng walang bahid. Kung malaki pa rin ang pressure, isipin mong pumunta sa bahay ko. Maraming gawaing bahay. Orihinal na nakayuko ang ulo ko at gustong sumuko. Matapos kong marinig, hindi ko napigilang tumaas ang sulok ng aking bibig. Hindi ko akalain na ang isang ice goddess na tulad niya ay magkakaroon din ng ganitong pagpapatawa. Nakangiti kong tanong. Hindi ba't ito ay isa pang paraan upang maging sikat ako? Pagkarinig nito, may init na umakyat sa napakagandang mukha ni Shen Fanxing. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig na parang walang anumang pagmamalasakit sa lahat. Isang ilusyon. Pagkatapos niyang magsalita, pinaandar niya ang kanyang sports car at umalis. Kahit na itinatanggi niya. Ngunit ang kanyang mga kilos ay nagpapakita ng isang uri ng kayabangan. Bahagyang gumaan ang aking pakiramdam. Ngunit nang maalala ko na kukunin ko ang divorce certificate bukas, bigla akong nawalan ng gana. Nakita ko si Lin Wanwan na may hindi masayang ekspresyon. Lumitaw sa harap ko na nakabihis ng magara. Mahigpit ang aking mga labi. Bahagyang bumaba ang sulok ng aking labi. Sadyang binaliwala ko ang pangungutya ni Lin Wanwan at gumawa ng desisyon. Pumasok na tayo. Pumasok na kung pumasok. Akala mo ba gusto ko? Makasama ka sa isang household registration book. Galit na sinabi ni Lin Wanwan. Pagkatapos ay mayabang na.
Patungo sa diborsyo sa Civil Affairs Bureau. Maraming psikolohikal na paghahanda ang ginawa niya bago siya pumunta. Akala niya na sadya akong magtatagal. Ilalaglag siya. Hahanap ng dahilan para tumangging pumirma sa diborsyo. Ngunit dumating ako sa oras. Ito ang nagpapadama sa kanya na sabik akong makipagdiborsyo sa kanya ng mas maaga. Wala man lang ba siyang pag-aatubili? Sa ilalim ng aroganteng panlabas na anyo ni Lin Wanwan, bahagyang lumalabas ang sakit na kalungkutan, kahit na nagmakaawa siya sa kanyang sarili. O kaya'y nagpatulo ng dalawang luha, lalambot ang puso ko. Kakanselahin ko ang diborsyo ngayong araw. Ngunit wala siyang ginawa. Pagkatapos pumirma at kunin ang divorce certificate, mayroon ng mga luha na umiikot sa mga mata ni Lin Wanwan. Sige, gaya ng gusto mo. Ang sahod para sa 5 taon ay nailipat na sa iyong account. Sa hinaharap, hindi na tayo makikialam sa isa't isa. Pigil na pigil ni Lin Wanwan ang kanyang mga luha, nagkunwari siyang malaya. Huwag kang bumati kung magkita tayo sa daan. Hindi kita kilala. Pagkatapos matiyak na nailipat ang pera sa account, yumuko ako, nakaramdam ako ng bigat sa aking puso at hindi ko mapigilang maiyak. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag siyang umalis. Ngunit hindi man lang natin magawang maghawak ng kamay. Sa huli, masasabi ko lamang, sige, hanggang dito na lang. Mabilis na umalis si Lin Wanwan. Kinakalagkad ko ang aking pagod na katawan. Bumaba sa mga hakbang ng Civil Affairs Bureau. Wasak ang puso ko. Ang mga aura ng sakit at kalungkutan ay malabo sa aking puso. Ang mga alaala ng nakaraan at Lin Wanwan ay dumadagundong sa aking utak tulad ng isang pagtaas ng tubig sa sandaling ito. Mahigpit kong tinakpan ang aking dibdib. Nakabaluktot at yumuko ako. Nang nahihirapan akong umiyak ng walang tunog. Naramdaman ko na may isang anino na nakatayo sa harap ko. Binabati kita. Malaya ka na. Narinig ko ang pamilyar na boses. Palihim na pinahid ang aking mga luha. Sinikap kong ibalik ang aking sarili sa isang napakatahimik na estado. Nang tuminala ako, nakita ko ang napakagandang babae sa harap ko. Nagulat ako. Bakit ka nandito? Ang makita ang ama ng magiging anak ko ay hindi ba isang malaking karangalan? Hindi ba mahalaga? Pinag-isipan ko itong mabuti at tama. Para sa isang taong tulad ni Shen Fanxing. Ang babaeng naghahangad ng pagiging perpekto ay tiyak na hindi gugustuhin magkaroon ng anumang dungis sa kanyang buhay. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang lahat at hindi kita bibigyan ng anumang problema. Huminga ako ng malalim at nangako. Ngunit hindi nagmadaling sumagot si Shen Fanxing. Sa halip, ginamit niya ang peres ng malinaw at magagandang mata. Tinitigan ako ng diretsyo. Naniniwala ka ba? Isa akong magician. Magtatanghal ka ba ng magic para sa akin? Tumigil si Shen Fanxing. Naniniwala ka ba na balang araw ay pagsisisihan niya ito? Umiti ako ng mapait. Hindi siya ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Hindi ako dapat nagkagusto. Kung mali ang magkagusto, dapat manatiling single ang lahat ng tao sa mundo. Malinaw at tiyak ang mga mata ni Shen Fanxing. Tulad ng isang bilog na buwan, ibinigay sa iyo ng langit ang karapatang magmahal. Anong mali doon? Para lamang kay Shen Fanxing, napakahirap magmahal, kaya ayaw niyang magmahal. Salamat sa pag-aliw sa akin sa oras na ito. Walang anuman. Hindi kita tinutulungan. Habang nagsasalita, yumuko si Shen Fanxing at hinimas ang kanyang tiyan. Kung talagang nagdadalang tao ako, ayaw kong maranasan ng aking anak na hindi pa isinisilang ang sakit ng pagkawala ng ama. Umiti ako ng walang magawa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako baliw sa pag-ibig. Hindi ko isusuko ang aking buhay para sa pag-ibig. Tinitigan ni Shen Fanxing ang lalaking nalulumbay sa harap niya. Nakababa ang kanyang mahaba at kulot na pilikmata. Walang ekspresyon na sinabi. Dadalhin kita sa isang lugar. Sa loob ng isang marangyang 5-star na restaurant. Nakaupo si Shen Fanxing sa sofa at sinabi sa waiter. Dagdagan mo siya ng puting truffle huwag kang huminto. Hanggang sa masiyahan siya. Sa sumunod na sandali, kinuha niya ang baso at kalmadong sinabi. Sa tingin mo ba, hindi ako makakabayad sa kinakain mo? Kahit na makakain ka ng napakagandang pagkain. Ay nakakakilig, ngunit ayaw ko pa ring magsayang. Kaya pinaalis ko ang waiter. Nang inom na si Shen Fanxing, seryoso kong hinawakan ang kanyang daliri at itinuro. Ang pag-inom ng alak sa panahon ng pagbubuntis ay hindi mabuti sa iyong katawan. Ang kanyang malungkot na tingin ay bumagsak sa aking kamay. Nagulat ako at agad na inalis ito. Pasensya na. Sino ang nagsabi na alak ito? Ang kanyang mapulang labi ay nagpakita ng isang mahiwagang at nakakatuwang ngiti. Ito ay katas ng ubas. Huminto siya at muling nagsabi, pag-asa sa panaginip. Namula ang aking mukha at may bahid ng pagkahiya sa aking mga mata. Paumanhin. Nagkamali ako. Hindi naman nagalit si Shen Fanxing, sa halip ay nakangiting. Pinagmasdan ang aking nakakahiyang ekspresyon, nagpakita ng kakaibang pagmamahal. Hindi ka ba kakain ng ice cream? Napansin ni Shen Fanxing na hindi ko pa nagagalaw ang ice cream. Hindi ba't gusto mo yan? Ipinakita ng mga datos na gusto ko ang vanilla ice cream, gustong gusto ko ang matatamis. Bahagya akong yumuko.
May bahid ng kalungkutan sa aking mukha. Noon pa man, hindi ko gusto ang kinakain ko, kundi si Lin Wanwan. Gagawin ko ang lahat para sa kanya para mapasaya siya. Sa totoo lang, hindi ko masyadong gusto. Mas gusto ko ang maanghang, ngunit hindi makakain si Lin Wanwan, kaya tinalikuran ko ang maanghang sa loob ng 5 taon. Sa hinaharap, pipiliin ko ang mas gusto ko. Pagkatapos kong sabihin yon, sumimsim ako ng bahagyang maanghang na borscht. Nang makita ni Shen Fanxing na nakarelax na ako. Ang kanyang kaakit-akit na katawan ay bahagyang nagpahinga. Ang kanyang manipis na daliri ay nakapatong sa kanyang maputing pisngi na nagdagdag ng kakaibang lambing. Kasabay nito, itinapon ni Lin Wanwan ang bagong labas na divorce certificate sa katawan ng kanyang ama. Pa, kontento ka na ba ngayon? Galit na galit ang ama ni Lin. Itinuro ang ilong ni Lin Wanwan at pinagalitan, wala kang utang na loob. Ang ina ni Lin sa tabi ay dismayado rin kay Lin Wanwan. Pagkatapos niyang magsalita, umakyat siya sa itaas nang hindi lumilingon. Tinitignan ang rebeldeng anyo ni Lin Wanwan. Kinagat ng ama ni Lin ang kanyang mga bagang, galit na galit. Baliw siya sa pag-ibig. Ayaw niya ang isang mabuting lalaki tulad ni Muje, si Jiang Chen ang pinili niya. Magdurusa siya sa hinaharap. Sayang naman kay Xiao Mu. Napakarami niyang ginawa para sa kanya sa mga nakaraang taon, ngunit ito ang napala niya. Tinitignan ng ina ni Lin ang kanyang asawa na mukhang napakalungkot. Masama rin ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, agad siyang nakaisip ng isang ideya. Kaya bumulong siya sa tainga ng ama ni Lin, walang makakatalo dito. Bakit hindi natin gawin ito? Agad na nagliwanag ang mga mata ng ama ni Lin, tumango siya, labis na nasasabi. Ikaw talaga ang pinakamagaling, mahal. Siguro may paraan para paglapitin sila. Nakahiga sa marangyang prinsesang kama sa itaas. Biglang nakaramdam si Lin Wanwan ng pananakit ng tiyan. Siya ay bumaluktot at hinawakan ang kanyang tiyan, mariing kinagat ang kanyang mapulang labi gamit ang kanyang mga ngipin. Masakit. Nagkaroon siya ng regla. Malamang na dysmenorrhea na naman. Halos tuwing nagkakaregla si Lin Wanwan, nakakaranas siya ng dysmenorrhea, ngunit may isang taong laging kasama niya. Ipagluluto niya siya ng red sugar at longan soup. Papalitan niya siya ng makapal na medyas. Kapag sobrang sakit, paulit-ulit niyang minamasahe ang kanyang tiyan. Upang gamutin ang kanyang dysmenorrhea, pumunta pa siya sa isang Chinese medicine hall at nag-aral ng isang set ng massage techniques. Pagkatapos siyang masahihin, guminhawa ang kanyang pakiramdam. Ngunit ngayon, napakatahimik sa kanyang tabi. Wala na ang boses na yon. Biglang namula ang mga mata ni Lin Wanwan. Hindi na siya babalik. Hindi siya sanay sa pakiramdam na ito ng pagkawala. Hindi niya napigilan ang sarili na mag-dial ng isang numero. Agad siyang natauhan. Ang numero ng cellphone ni Xiao Mu. Nang akmang tatawag na siya, nagulat si Lin Wanwan. Mariin niyang kinagat ang kanyang mapulang labi, pinipigilan ang galit na mga iniisip sa kanyang isipan. Sa huli, nagpa siyang tawagan si Jiang Chen. Gayunpaman, walang sumasagot. Ganon din ang nangyari sa ilang tawag. Sa huli, tumawag pa rin si Lin Wanwan. Ang kanyang puso ay kumakabog, na parang may tumatakbong usa sa loob. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Sa sandaling iyon, sinagot ang telepono. Nagliwanag ang mga mata ni Lin Wanwan. Ngunit natatakot siyang maging masyadong aktibo. Para hindi isipin ni Xiao Mu na nagmamakaawa siya sa kanya, nagpakita siya ng isang nakakatakot na tono. Hindi mo sinabi sa akin kung nasaan ang gamot sa dysmenorrhea. Kaya hindi ko mahanap. Gayunpaman, isang mahinang pagngisi ng isang babae ang tumunog sa kabilang linya. Sanggol ka ba? Kailangan mo pang tanungin ang iyong dating asawa tungkol sa gamot sa dysmenorrhea. Agad na nalunod ang pag-asa sa mga mata ni Lin Wanwan. Nanginginig ang kanyang katawan. Nagtanong siya, sino ka? Ipasa mo na sa akin si Muje. Nasaan siya? Tamad na sumagot ang babae. Nasa banyo siya. Tatanungin ko siya kung gusto kanyang kausapin. Huminto siya at muling nagsabi. Gayunpaman, bilang isang dating asawa, nakikipag-ugnayan ka pa rin sa kanya. Hindi ka ba natatakot na magselos ang boyfriend mo? Pagkatapos marinig ang malalim na tanong ng babae. Bumigat ang puso ni Lin Wanwan. Girlfriend na siya ni Jiang Chen. Ano ba ang ginagawa niya ngayon at nagpunta pa kay Muje? Hindi ba't kahihiyan lang ang matatanggap niya kung tatawag siya? Teka, bago pa siya makasagot, binaba na ang telepono. Siksi niyo ba yan ni Muje sa kabilang linya? Labis na natataranta si Lin Wanwan. Sobrang sakit ng puso niya, parang sinaksak ng libu-libong espada. Sa sandaling iyon, tumunog muli ang kanyang cellphone. Mabilis na dinampot ni Lin Wanwan ang cellphone at agad na sinagot. Hello? Akala niya boses ni Muje ang maririnig niya, ngunit boses pala ni Jiang Chen ang narinig niya. Anong nangyari, Wanwan? Kasalukuyan akong nagre-record ng programa kanina, wala sa akin ang cellphone ko. Labis na nadismaya si Lin Wanwan. Hindi pala si Muje ang tumawag. Ayos lang, namimiss mo ako, no? Magpakabait ka. Kailangan mong maging mas mature. Kailangan ko ring magtrabaho ng mabuti. Hindi kita maaaring samahan kahit saan at kahit kailan. Huwag kang maging matigas ang ulo.
May pasalubong ako sa iyo pagbalik ko galing sa ibang lugar. Sa mga sinabi ni Jiang Chen, mayroong isang bagay sa puso ni Lin Wanwan. Hindi niya gusto ang mga sinasabi ni Jiang Chen. Hindi niya talaga alam kung ano ang gusto niya. Kung gusto, gusto. Kung hindi, hindi. Hindi ko kailangan. Padabog na binaba ni Lin Wanwan ang telepono. Pagbalik ko galing sa banyo, narinig ko ang bahagyang pagpapaliwanag ni Shen Fanxing. Tumawag kanina ang dating boyfriend ni Lin Wanwan. Walang tigil ang pagtunog kaya sinagot ko. Tinanong niya kung anong gamot ang dapat mong inumin sa dysmenorrhea. Medyo nagtaka ako, ngunit agad akong kumalma at tumango. Okay, gets ko. Nakita ni Shen Fanxing na hindi ko hinawakan ang cellphone ko. Hindi ka ba tatawag pabalik? Mahina kong sinabi, wala na akong karapatang tawagan siya ngayon. Siguro ayaw rin ng boyfriend niya na tawagan ko siya. Pagkarinig sa sagot ko, bahagyang nagtago ng ngiti ang magandang pulang labi ni Shen Fanxing. Halata na nasiyahan siya sa sinabi ko. Nadagdagan ang kanyang paghanga sa akin. Kinaumagahan, habang nakayuko ako at nagbabasa ng mga dokumento sa loob ng kumpanya. Biglang may malakas na kalabog. Isang malaking bungkos ng bulaklak ang ibinato sa mesa ko, muntik na akong matamaan sa mukha. Muje, tingnan mo ang ginawa mo. Hiwalay na nga kayo, balak mo pa ring guluhin ang girlfriend ko. Sumimangot ako. Nang tumingala ako, nakita ko si Jiang Chen na nagtatanong at naningisi. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko nagugustuhan ang pagtingin sa kanya. Hindi ko gusto ang biglaan niyang pagpunta dito para maghanap ng gulo ng walang sapat na dahilan. Lumabas tayo at mag-usap. Ayaw ko rin na maging usap-usapan ng mga katrabaho ko ang mga bagay-bagay tungkol sa akin. Dahil isa siyang pampublikong personalidad. Sumunod si Jiang Chen sa akin papunta sa fire exit. Tahimik dito at walang masyadong tao. Bakit ka pinakasalan ni Lin Wanwan noon? Alam mo sa puso mo. Ngayon na mapayapa na kayong naghiwalay, bumili ka pa ng isang malaking bungkos ng bulaklak. Sumulat ka pa ng greeting card para magtapat. Anong balak mo? Gusto mong bawiin ang puso niya? Nasuklam si Jiang Chen. Dumating siya kahapon dahil narinig niyang hindi maganda ang pakiramdam ni Lin Wanwan. Kaya lumipad siya pabalik ngayon. Ngunit hindi niya inaasahan na sa may pintuan ng bahay, ang bulaklak na ibinigay niya kay Lin Wanwan noong kasal nila ay ako pa rin pala ang bumili. Galit na galit siya kaya agad niyang inalam kung saan ako nagtatrabaho at nagpunta para manisi at magtanong. Natigilan ako. Agad kong nilinaw, hindi ako bumili ng bulaklak at hindi rin ako sumulat ng greeting card. Nagkakamali ka. Ngumisi si Jiang Chen, nagliliyab ang kanyang mga mata. May mukha kang gawin yan pero wala kang mukhang aminin. Sabihin mo nga magkano. Ano, ginagawa mo ang lahat ng ito para lang sa pera, di ba? Ngumisi si Jiang Chen. Agad siyang naglabas ng itim na card mula sa kanyang pitaka. Narito ang 3 milyon. Ang password ay 88. Lumayo ka kay Lin Wanwan. Ayon sa kasunduan, hindi ko dapat guluhin si Lin Wanwan. Ang ginawa ni Jiang Chen ay direktang nagbigay sa akin ng 3 milyong walang kahirap-hirap. CJ, susundin kita. Agad kong isinuksok ang credit card sa aking bulsa. Ang bilis ng pagkilos ko. Parang sanay na ako. Natigilan si Jiang Chen. Akala niya mahirap akong kausapin. Pero bakit ang dali? Itutuloy pa ba niya ang mga masasakit na salitang binabalak niyang sabihin? Kung gusto mo pang malaman. Ang mga hilig ni Lin Wanwan, ang kanyang mga kinakain, ang mga bagay na kinaiinisan niya, at B. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi makapaniwala si Jiang Chen. Sumusuko ba siya para umatras? O may iba siyang binabalak? Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Pagkaalis ni Jiang Chen, bumalik ako sa opisina para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Dumating ang gabi. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang isang figura na nakaupo sa mahabang upuan sa may pintuan. May malaking bag pa sa paanan niya. Mukhang galing siya sa pamimili. Tay, bakit ka nandito? Labis akong nagulat. Medyo nahihiya ang aking ama. Nalaman ko lang kung saan ka nakatira sa pamamagitan ng katrabaho mong si Xiao Jian. Kasalanan ko. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi ko man lang alam na nagdiborsyo ka na. At lumipat mula sa bahay ni Lin pagkatapos ay ngumiti siya sa akin. Hindi ba't lagi mong sinasabi na masarap ang giniling na karne na may pimiento na luto ko? Magluluto ako ng hapunan para sa'yo ngayong gabi. Medyo nagtaka ako. Matagal na rin kasi kaming hindi nag-uusap ng tatay ko. Ang huling pagkikita namin ay noong birthday party niya pa. Talagang hindi naging kaaya-aya. Hindi ko akalain na ang dami palang babanggitin ng kausap ko ngayon. Pumunta pa rito tapos ako pa ang magluluto para sa kanya. Akala ko na nanaginip lang ako pero nandito siya mismo sa harapan ko. Kaya naniwala akong totoo nga. Parang hindi ako karapat-dapat, nanunubig na ang mga mata ko. Tay, pasok po kayo. Nang makita ng ama ang simpleng bahay, nakaramdam siya ng lungkot. Nakatira siya sa napakalaking mansyon pero hindi niya man lang mapatirhan doon ang anak niya. Napipilitan itong magtiis sa labas. Nang maisip ito ng ama, nalungkot siya. Dito ka lang ba nakatira? Ninichan ko ang ama. Okay lang po sa akin, tay.
Hindi ko naman po kailangan ng malaking bahay para sa sarili ko. Pagkasabi ko noon, nakita kong inilapag ng ama ang isang titulo ng bahay. Sa harap ko, nagulat ako. Tay, ano to? Anak, sayo na yan. Binili ko yan dati, hindi pa lang tapos ang pagpapagawa. Ngayon, naayos ko na ang mga papeles. Nakapangalan na sayo ang bahay. Gusto mong magpagawa ka. Hindi na po kailangan. Sapat naman po ang pera ko. Alam ko ang sitwasyon ng ama sa bahay. Kaya ayoko na siyang abalahin pa. Hindi ba't obligasyon ng tatay na bigyan ng bahay ang anak? Isa to sa mga handa ko para sa'yo kapag mag-aasawa ka. Paano ka makakapag-asawa kung wala kang bahay? Seryosong sabi ng ama, kailangan mo tong tanggapin. Nakapangalan na sa'yo. Ayaw mo naman siguro na mapagod lang ako nang wala. Kung hindi mo tatanggapin, dito na ako titira. Hindi pa nga kita na ipagluluto, nahihiya niyang sabi. Simula pa noon, hindi ako gaanong nakapagbigay sa'yo. Noong panahon na kailangan ng nanay mo ng pera para sa pagpapagamot, malaki ang nagastos mo. Ito na ang tulong ko sa'yo. Okay lang ang mabigo sa pag-ibig. Andito ang tatay mo. Ako ang magiging sandigan mo. Naramdaman ko ang init sa puso ko. Matagal ko nang hindi naririnig ang mga salitang ito mula sa ama ko. Salamat, tay. Nang makita ng ama na tinanggap ko na, sinabi niya sa akin. Sige, pupunta na ako sa kusina para ipagluto ka. Tay, tutulong po ako. Kaya nagtulungan kami ng ama sa kusina. Hindi nagtagal, nakapagluto kami ng napakaraming pagkain. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan pa kami. Nang mapansin na naming gumagabi na, umalis na ang ama. Pagkasakay niya sa kotse, may tumawag. Kumusta? Nagawa mo ba ang ipinakiusap ko sa'yo? Ang pagmamadali ng asawa ay nagpabagabag sa kanya. Saka lang niya naalala na hindi pa niya nagagawa ang dapat niyang gawin. May misyon siyang dapat gampanan. Ngunit nang makita niya ang anak niya, hindi niya magawa. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Nakapaghihintay ka naman, pero ang anak mo. Magmadali ka. Baka sa huli, mas malaki pa ang mawala sa'yo kaysa sa makukuha mo. Huwag kang magmadali. Kung nagmamadali ka, hindi ka makakakuha ng maganda. Mas mabuti pa kung dahan-dahan lang. CJ, huwag mo kaming bibigwin. Pagkababa ng telepono, nahirapan ang ama at sumandal sa kotse. Tila walang laman ang kanyang mga mata. Laman at dugo ang mga kamay at braso. Malinaw na malaking problema ito. Nasa harapan niya na at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Dahil sa lalong pagiging sikat ng nobela ko, mayroon ng publisher na gustong makipag-usap sa akin tungkol sa paglilimbag. Kaya maaga pa kinabukasan. Pumunta ako sa publishing house. Pagkatapos kong pumirma ng kontrata at palabas na ako ng hall, nakita ko ang 2 pulis na lumapit sa akin. Ikaw ba si Muji? Hinihinala namin na may kinalaman ka sa isang kaso ng pagnanakaw. Sumama ka sa amin. Natigilan ako. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin. Anong pagnanakaw ang sinasabi nyo? Nagkakamali yata kayo. Wala akong ginawa. Makipagtulungan ka sa amin sa pag-imbestiga para malaman ang totoo. Ginagawa lang namin ang trabaho namin, walang emosyong sabi ng pulis. Bago pa ako makapagprotesta, dinala na ako ng mga pulis. Nakaupo sa interrogation room. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Alam mo ba kung bakit ka namin hinuli? Seryosong tanong ng pulis sa akin. Suspect ka sa pagnanakaw. Umaabot sa 3 milyong halaga ang ninakaw. Isa akong mabuting mamamayan. Pinagbibintangan lang ako. Huwag kang mag-alala. Hinihinala ka lang. Hinahanap ka namin para tumulong sa pag-imbestiga. Hindi kami magpapakulong ng isang inosenteng tao. Pero syempre, hindi rin namin palalagpasin ang isang masamang tao. Nang malaman ko mula sa pulis na si Jiang Chen ang nagsumbong sa akin. Dahil daw nawawala ang kanyang card. Hinala niya na may nagnakaw. Kalaunan, nakita sa records ng bank card na inilipat ito sa account ko. Kaya hinuli ako ng mga pulis. Biglang nanlamig ang mga mata ko. Si Jiang Chen na naman. Hindi ko akalain na gagawin niya ito. Halata namang hindi patas ang ginagawa niya. Ngayon ko lang nalaman kung bakit binigay sa akin ni Jiang Chen ang card niya. Pero hindi niya ako pinahintay na kunin ang pera. Sa halip, ipinadala niya ang pera sa account ko sa pamamagitan ng internet banking. Ang ginawa ni Jiang Chen ay talagang, paano ko malalaman ang password kung ninakaw ko ang kanyang card? Hindi ako kukuha ng pera sa riyan, maglilipat pa ako sa pamamagitan ng online banking. Sabi niya, kakilala ka niya. Alam mo ang kanyang password. Kahit ganoon, hindi ba't kailangan ko pang nakawin ang kanyang cellphone? Bakit kailangan pang nakawin ang kanyang card? Sumasalungat ito sa sarili niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, umalis ka na. Medyo nagulat din ako. Ganoon na lang. Akala ko kailangan ko pang gumastos ng maraming salita para patunayan ang aking pagiging inosente. Kaya lumabas ako sa interrogation room. Nang makita ko ang napakagandang babae na nakatayo sa ilalim ng backlight, sa wakas ay naintindihan ko kung bakit. Ang bilis ng pagpapalaya sa akin ay hindi lang dahil sa kakulangan ng ebidensya sa kaso, mayroon ding malaking pagdududa.
Higit sa lahat, ang background ni Shen Fanxing sa likod niya, dagdag pa ang pagdala niya ng isang top-notch na grupo ng abogado. Pagkalabas ko, lumapit sa akin si Shen Fanxing. Huminto siya sandali. Paumanhin. Nahuli ako, pero may dala akong regalo para sa'yo. Regalo? Anong regalo? Nagtatakang tininan ko ang babaeng nasa harap ko. Nakita ko ang kanyang magagandang pulang labi na bahagyang tumaas. Kasabay nito, kararating lang mula sa kanyang aktibidad. Si Jen Chen sa loob ng kanyang service vehicle. Kinuha niya ang isang malaking sobre mula sa kanyang manager. Ano to? Script ba? Sabi ng manager na si Chen, liham mula sa abogado. Nang hawakan ni Jen Chen ang liham, bumagsak ito. Saan galing to? Pinadala ni Muje. Paliwanag ni Chen. Napakunot ang noo ni Jen Chen. Hindi ba't nakakulong siya? Pinalaya na dahil kulang daw kami sa ebidensya. Gawa-gawa lang namin. Hindi naman daw kami makukulong pero kailangan naming magbayad kay Muje ng 500. Hindi lang yon, kumuha pa si Muje ng abogado para kasuhan kami. Sinuri ni Jen Chen ang liham. Naramdaman niyang napaka-absurd nito. Maling akusasyon. Pagkasira ng reputasyon. Moral damages. Gusto bang magpasikat ni Muje? Pagkatapos ay itinapon niya ang liham. Napakataas ng kanyang pagmamataas. Mayroon kaming pinakamahusay at pinakamagaling na abogado. Hayaan niya siyang magdemanda. Madedehado lang siya sa bayad sa abogado. Sinabi ni Chen, ikaw ang magbabayad ng damages. Ang kinuha niya ay Nanshan by Shenki Jiangcheng. Walang talo. Hindi pa natatalo sa kaso. Hindi makapagsalita si Jiangchen. Hindi niya akalain na kayang kunin ng kalaban ang ganoong kagaling na abogado. Hindi matanggap ni Jiangchen ang nangyari. Nag-aalab ang kanyang mga mata sa galit. Naggangalit niyang sinabi, Muje, sobra ka na talaga. Para sirain ang reputasyon ko at kunin ang pera ko, gagawin mo ang lahat. Nang bumalik ako sa aking inuupahang apartment, nakita kong nakatambak sa hallway ang lahat ng gamit ko. At naglilinis ang may-ari sa loob. Nagulat ako. Nagmamadali kong nagtanong, ano pong ibig sabihin nito? Ngumiti sa akin ang may-ari. Xiao Mu, nandito ka na pala. Uwi na ang anak ko galing ibang bansa. Ito naman talaga ang kanyang honeymoon suite. Hindi ko na pwedeng ipaupa sa'yo. Nag-alala ako. Pero auntie, hindi ba't sabi mo dati, at least 1 taon akong makakaupa dito? Bakit mo binabawi? Hindi mo man lang ako sinabihan. Sumusobra ka na, at inilabas mo pa ang lahat ng gamit ko. Umuulan pa sa labas. Hindi rin ako basta-basta makakahanap ng maupahan. Nahihiyang ngumiti ang may-ari. Pasensya ka na, iho. Pero wala akong magagawa. Biglaan kasi ang pangyayari. Ibabalik ko na lang sa'yo ang upa mo. Maraming bakanteng apartment malapit dito. Madali ka lang makakahanap. Ang totoo, may malaking artista na gustong umupa sa kanyang apartment sa dobleng presyo. Hindi hahayaan ng may-ari ang ganitong pagkakataon. Wala siyang pakialam sa kapakanan ng kanyang mga nangungupahan. Nanlumo ako. Madaling sabihin ng may-ari pero halos puno na ang mga paupahan sa paligid. Hindi pa tapos ang pagpapagawa sa bahay na binigay ng aking ama. Wala akong maupahan. Wala na akong matutuluyan. Ibinigay sa akin ng may-ari ang pera at umalis na. Sa ilalim ng malakas na ulan, inilipat ko ang aking mga gamit sa gate ng subdivision. Mas madaling sumakay ng taxi dito. Hindi kasi pinapayagan ng mga security guard ang mga sasakyan na hindi residente na pumasok sa subdivision. Basang-basa na ako at napakagulo. Plano ko sanang mag-book ng ride-hailing app. Papunta sa isang hotel para makapagpahinga ngayong gabi at maghanap bukas ng apartment sa pamamagitan ng isang ahente. Nangyari ito. Nang akmang magtatago ako sa ilalim ng eaves, biglang dumaan ang isang Porsche at binasa ako ng tubig. Kakasilong ko pa lang sana sa ilalim ng bubong para umiwas sa ulan nang biglang dumaan ang isang Porsche at binasa ako. Nakita ko ang driver ng sasakyan, si Jiangchen nga. Para bang nagwagi si Jiangchen. May bahid ng pagmamalaki sa kanyang mga mata, at para niya akong minamaliit, na para bang isa akong bigo. Pinapanood ko ang sasakyang papasok sa subdivision, at pinalayas na naman ako ng landlord, malinaw na ang dahilan. Napuno ng lamig ang aking mga mata, kinuha ko ang aking cellphone at kinunan ng litrato ang plaka ng Porsche, at agad kong tinawagan ang traffic enforcer. Hello, gusto kong mag-report gamit ang aking pangalan, may nagmamaneho ng modified na sasakyan. At binasa pa ako ng maruming tubig, ang plaka ng sasakyan ay. Pagkababa ko ng telepono, nanginginig ako sa lamig habang nakaupo sa lupa, hindi ako makatawag ng kahit anong ride-hailing na sasakyan, at wala ring makitang taxi sa paligid. Biglang huminto ang isang mamahaling sasakyan sa harap ko, nang makita ko kung sino ang nasa loob, nanginig ang puso ko. Paano mo nalaman na nandito ako? Ang mga bagay na alam mo tungkol sa'yo, sasabihin sa akin ng iba nang hindi ko kailangang magtanong. Sabi ni Shen Fanxing sa isang tamad na tono, na may hindi maipaliwanag na lamig, nang dumaan ang kanyang tingin sa aking maruming itsura. May nakita akong awa sa kanyang mga mata, umuwi na tayo.
Isang maikling pangungusap, ngunit halos maluha na ako. Matagal na ring walang nagsasabi sa akin ng ganyang mga salita. Nang huminto ang sports car sa harap ng bahay ng mga Lin. Nagulat ako at sinabing, hindi ba sa bahay mo tayo pupunta? Bakit tayo nandito? May kailangan kaya si Shen Fanxing kay Lin Wangwan? Bahagyang niliitan ni Shen Fanxing ang kanyang mga mata, posible kayang Ang bago kong bahay ay nasa tapat lang ng bahay ng mga Lin. Nagulat ako nang marinig ko iyon. Alam ko ang tungkol sa mansyon sa tapat ng bahay ng mga Lin. Mas malaki at mas maluho pa ito kaysa sa bahay ng mga Lin, ngunit walang nakatira roon sa loob ng maraming taon, kaya nakatiwangwang lang iyon doon. Hindi ko inaasahan na bibilhin iyon ni Shen Fanxing. Bakit mo binili dito? Dahil ayokong isipin nila na tumatakas ka. Dapat bumalik ka bilang isang hari, ang ama ng kanyang anak, dapat nakatingala sa lahat mula sa mataas na posisyon. Sa halip na maging isang bagay na pagtatawanan ng iba. Gusto kong maging marangal ka na nakatayo ng tuwid sa ilalim ng sikat ng araw. Para humingi ng tawad sa iyo ang lahat ng nanakit sa iyo. Bigla akong nakaramdam ng init sa aking puso. Nararamdaman ko ang pagmamahal at pagtatanggol ni Shen Fanxing sa akin. Pagkatapos kong maligo sa mansyon, nagsuot ako ng mga damit na ipinadala ng mga katulong, at sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ko mula sa lamig na nararamdaman ko kanina. Nang sumakay ako sa elevator pababa, nakita ko ang babaeng nakaupo sa sofa sa sala. Ang kanyang daliri ay bumababa. Nagpapahiwatig sa akin sa isang kaakit-akit na paraan na uminom ako. Napansin ko na may isang mangkok ng luya na sabaw sa mesa. Na umuusok pa, malinaw na natatakot si Shen Fanxing na magkasakit ako dahil sa pagpapaulan. Salamat. Kinuha ko ang mangkok at handa na itong ubusin, ngunit naitapon ko ang unang higop. Anong nangyari? Nagulat ako nang makita kong nag-alala ang laging kalmado na si Shen Fanxing. Ang tamis. Nakasuot na ako ng isang mapait na ekspresyon. Ang tamis? Sobrang tamis na nanginginig pa rin ako. Nagpagala-gala ang mga mata ni Shen Fanxing, medyo hindi siya mapakali. Siguro nagkamali lang ang kusinero. Napansin ko na may band-aid sa mga daliri ni Shen Fanxing, at nagmadali akong nagtanong. Anong nangyari sa kamay mo? Wala, hindi sinasadyang nagasgasan. Itinago ni Shen Fanxing ang kanyang kamay sa likod niya, huminto sandali at sinabing, ipapagawa ko sa katulong ang isa pang luya na sabaw para sayo. Ayos lang, malakas ang resistensya ko, hindi ako basta-basta magkakasakit. Iyon ang sinabi ko, ngunit sinabi pa rin ni Shen Fanxing sa katulong, sabihin mo sa kusina na gumawa ng luya na sabaw. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at sinabing, mula ngayon, ito na ang magiging tahanan mo, maaari mong utusan ang mga katulong kahit anong gusto mo. Nagulat ako, anong ibig mong sabihin? Ayon sa kasunduan, talagang bibigyan kita ng bahay. Sabi ni Shen Fanxing nang walang pag-aalinlangan, tinutupad ko lang ang kasunduan. Ngunit hindi ko rin natapos ang misyon, walang nangyari sa pagbubuntis. Hindi magandang ideya na basta-basta akong tumanggap ng bahay mula sa iyo, mayroon pa rin akong prinsipyo, hindi ako maaaring basta-basta magsamantala. Plano kong sabihin sa iyo pagkatapos ng ilang panahon. Huminto si Shen Fanxing, tumingin sa akin nang may pagmamahal ang kanyang magagandang mata. Ngunit nauna ang plano ngayon. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ni Shen Fanxing. Habang naguguluhan pa rin ako, kinuha ni Shen Fanxing ang isang pregnancy test mula sa kanyang bulsa. Buntis ako. Ano? Buntis ka? Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Ngunit, kitang-kita ang dalawang paralel na pulang linya sa pregnancy test. Talaga? Tuwang-tuwa ako, umiti si Shen Fanxing at tumango. Mahigit 2 linggo na akong buntis. Napakagandang balita. Sobrang saya ko, masaya akong nagtanong kay Shen Fanxing, gutom ka ba? Ipagluluto kita. Hindi ako gutom. Pagod ka ba? Gusto mo bang matulog muna? Ayos lang, hindi ako inaantok. Masakit ba ang katawan mo? Gusto mo bang masahihin kita? Nang makita ako sa ganitong paraan, ang pulang labi ni Shen Fanxing ay bumuo ng isang kurba, na parang inaaliw ang isang bata, marahan niyang sinabi. Bata pa ang buwan, hindi ako maaapektuhan, huwag kang mag-alala. Sa aking pagtingin kay Shen Fanxing, puno ito ng lambing, kung hindi maganda ang pakiramdam mo, sabihin mo sa akin. Unang pagbubuntis mo ito, kaya kailangan mong mag-ingat sa iyong katawan. Para makasiguro, dito ka na tumira para maalagaan kita. Sa pagkarinig nito, parang may karanasan ka ng maging tatay. Nilalaro ni Shen Fanxing ang kanyang kuko, bumubuo ng isang kurba. Wala, pero kaya kong matuto. Nag-aral ako ng 1 buwan ng kaalaman sa pag-aalaga dati. Siguro hindi lahat perpekto, pero mas maraming nag-aalaga sa'yo, mas panatag ka. Nag-aalangan pa rin si Shen Fanxing. Ngunit nang makita niya ang aking tapat na mga mata, hindi niya napigilang tumango, sige. Kinabukasan ang hapon sa mall, nakatuon ang aking paningin sa isang pares ng sapatos na pambabae na walang takong. Palagi kong nakikita si Shen Fanxing na nakasuot ng matataas na takong. Bagaman napakaganda, ang problema ay buntis siya ngayon, lalo na sa unang 3 buwan na napakahalaga.
Marami siyang trabaho at maraming business, mas komportable siya kung nakasuot ng sapatos na walang takong. Nang handa na akong magbayad. Paglingon ko, muntik ko nang mabangga ang babae sa likod ko. Namumula ang kanyang mukha. May halong pagkagulat sa kanyang mukha, medyo hindi niya alam ang gagawin, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang palda. Lin Wangwan, nagulat din ako. Talagang bilog ang mundo, nagkita na naman kaming dalawa. Ang sapatos na ito. Bumagsak ang kanyang paningin sa sapatos na walang takong na hawak ko. Akala ni Lin Wangwan pagkatapos niya akong makita. Sisisihin niya ako, ngunit ngayon ay hindi siya makapagbitiw ng kahit isang masamang salita. Nang makita niya ang sapatos, nawala agad siya. Siguro alam ni Mudge na may nagawang mali, alam niyang malapit na ang kanyang kaarawan, kaya nagtatangkang bumawi. Akala niya ay magpapanik ako at magmadaling bumawi. Sino ang mag-aakala na kalmado ako? At wala akong balak na palitan ang sukat ng sapatos. Nagtatakang tumingin sa akin si Lin Wangwan, anong ginagawa mo? Hindi ka siya sa akin. Pinigilan ko ang aking kaba at sinabi kay Lin Wangwan. Hindi ako nagkamali ng bili, hindi para sa iyo ang sapatos na ito. Nang sabihin ko ang mga salitang ito, napigilan ni Lin Wangwan ang kanyang paghinga. Tumawa muna siya para maibsan ang pagkapahiya. Mudge, alam ko na, natatakot kang malaman ko na palihim mo akong binilhan ng regalo sa kaarawan ko, kaya sinasadya mo akong lokohin, tama. Kumikislap ang mga mata ni Lin Wangwan, okay lang, parang inagahan na lang ang pagbunyad. Basta sa araw mismo, magkukunwari akong walang alam, sasabayan kita sa pagkukunwari ng pagkabigla. Kumindat siya bilang pahiwatig. Sige na, huwag mo nang ipabalot sa sales lady, isuot ko na lang at aalis na ako. Medyo pagod na ang sapatos ko, pero galit na galit ako sa iyo ngayon. Kailangan mo pa akong bilhan ng ibang regalo, huwag mong isiping isang pares lang ng sapatos ang makakapagpatawad sa iyo. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ni Lin Wangwan. Hindi ako natuwa at sinabi, hindi ko iniisip na may ginawa akong mali, na kailangan kong humingi ng iyong tawad. Maniniwala ka man o hindi, hindi talaga para sa iyo ang sapatos na ito. Hindi ko na hinintay na makabawi si Lin Wangwan. Nilagpasan ko na siya at nagbayad diretsyo sa counter. Gulat na gulat si Lin Wangwan. Dati, palagi niyang inaalagaan ako ng maingat, ang kanyang paningin ay palaging sumusunod sa akin. Ngunit, ngayon itinuring niya ako na parang isang estranghero. Ngayon ay puno ng sama ng loob si Lin Wangwan. Siya ang gumawa ng mali, siya rin ang nagtaksil sa akin. Bakit siya nagagalit sa akin? Bakit, tinuturing mo akong isang estranghero? Galit na sumigaw si Lin Wangwan sa akin. Nang marinig ko ito, bumaling ako at tinitigan ang kanyang mga mata. Hindi ba sinabi mo? Na kapag nagkita tayo sa hinaharap, magkunwari na lang tayong estranghero. Napigilan ng isang pangungusap ang susunod na sigaw ni Lin Wangwan. Habang pinapanood ko ang kanyang papalayo na likod. Pumatak ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Bobo, sobrang bobo. Pinagagawa ko, sinusunod mo talaga ako, kung papatayin kita, papatay ka rin ba? Ang puso ni Lin Wangwan ay parang pinunit sa dalawa, sobrang sakit. Kinabahan dito ang sales lady. Alam niyang customer si Lin Wangwan sa tindahan, kaya dali-dali siyang lumapit para umaliw, huwag kang umiyak. Siguro gusto ka lang niyang sorpresahin. Nagulat si Lin Wangwan, sorpresa. Tumango ang sales lady, sinadya kanyang awayin. Tapos humanap ng paraan para pasayahin ka. Hindi ba ito ang pinakagustong gawin ng mga lalaki ngayon? Pagkatapos payuhan ng sales lady, natauhan si Lin Wangwan na, sa lahat ng panahon, napakabuti niya sa akin, isa siyang warm man. Sa pag-isip nito, unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Lin Wangwan. Sa sandaling ito, pagka-uwi ko sa villa, nakasalubong ko si Shen Fanxing na kagigising lang. Nakaupo siya sa sofa, suot ang isang lasi na kulay aqua na nightgown. Ang maganda at mapulang labi ay nagbibigay ng malinaw at buong kurbada. Bumalik na siya. Ang kanyang boses ay tamad din. Nagtaka ako, gabi na, kagigising mo lang. Paano na ang kalagitnaan ng gabi? Pag-iisipan ko pa, sabi ni Shen Fanxing nang walang bahala. Alam kong abala ka nitong mga nakaraang araw, ngunit sa palagay ko may mga bagay na hindi mo kailangang gawin mismo. Kailangan mo pa ring magkaroon ng sapat na pahinga, lalo na't mayroon kang sanggol sa iyong sinapupunan. Hindi mo dapat abusuhin ang iyong katawan. Sanay na ako. Ibinaba niya ang kanyang mga mata na may kalungkutan. Ang hindi ko pagtulog sa gabi ay hindi dahil sa pagiging abala, kundi dahil hindi ako makatulog. Ang insomnia ang dahilan kung bakit siya walang patid na nagtatrabaho. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Nag-aalala ako. Ngumiti ng mapait si Shen Fanxing. Kung mayroon lang sanang gamot, hindi sana ako nagkaka-insomnia. Nang marinig ko yon, sumimangot ako. Ang hindi siya makatulog ay isang malubhang problema. Ang buntis ay dapat magkaroon ng sapat na tulog. Kailangan kong mag-isip ng paraan kung paano mapagtatagumpayan ni Shen Fanxing ang kanyang insomnia. Anong binili mo?
Napansin ni Shen Fanxing ang sapatos na dala ko. Binili ko para sa'yo. Susuhulan mo ako. Itinaas niya ang kanyang kilay. Hindi naman totoo na gustong kitang pasayahin. Ngunit totoo na may gusto akong ipagawa sa'yo. Umiling ako. Buntis ka na. Delikado ang palaging pagsuot ng high heels at hindi rin komportable. Mamamaga ang iyong mga paa sa huling bahagi ng pagbubuntis. Hindi posibleng palaging magsuot ng high heels. Ang tunog ng pagmamalasakit ay dumaloy sa kanyang tainga na nagpayanig sa kanyang puso. Sa lahat ng oras, ang lahat ay nag-iisip kung paano siya pasayahin upang makamit ang kanilang mga layunin. Ngunit ang lalaking nasa harap niya, walang makamundong pagnanasa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at taimtim. Mayroon bang isang taong ganito kadalisay? Bahagyang itinaas ni Shen Fanxing ang kanyang ulo na may bahagyang pagtataka. Pagkatapos kong iabot sa kanya ang regalo, narinig kong marahan siyang tumanggi. Ayoko. Bakit? Hindi ko inaasahan ito. Hindi mo ba gusto ang estilo o customized lang ang sinusuot mo? Diretsong nakatitig sa akin ang mga mata ni Shen Fanxing. Ang mga customized ko ay napakamahal. Ngunit napakadali kong sinabi. Ayos lang. Titignan ko kung sapat. Kung hindi sapat, magsisikap akong kumita. Hindi na kailangan. Sabi ni Shen Fanxing nang walang bahala. Wala akong pakialam kung mahal ang regalo mo. Sa anumang paraan, wala pa ring tatalo sa kamahalan ng aking sapatos. Bakit ayaw mo? Nagtataka kong tanong. Ano ng sukat ng iyong paa? 37. Paano mo nalaman ang sukat ng aking paa? Ang magagandang mata ni Shen Fanxing ay parang kristal, na may kakayahang tumagos at mahigpit akong ikinulong. Medyo nahihiya ako. Sinilip ko ang iyong kabinet ng sapatos. Alam kong 37 ka. Kung bibigyan kita ng regalo, kailangan kong gumawa ng aking research. Nang hindi sumagot si Shen Fanxing. Ayaw kong pilitin ka. Pasensya na, nakabili ako ng bagay na hindi mo gusto. Ibabalik ko na lang ito. Nang kukunin ko na ang kahon ng sapatos, hindi ko alam na ang kanyang mga kamay na may malinaw na mga buko ay hinawakan pala ang sapatos. Nagulat ako nang makita kong isinuot niya ang flat shoes. Tinanggap ko na ang regalo mo. Si Shen Fanxing ay parang isang reyna na may iba't ibang uri ng kagandahan na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa. Itinaas niya ang kanyang magandang leeg ng swan. Salamat. Gustong-gusto ko ito. Nang nakita kong lumambot ang kanyang mga mata, nakangiting sinabi ko, walang anuman. Gusto mo pala. Pagkatapos kong umakyat, nakita ng katiwala ang flat shoes na suot ni Shen Fanxing. Labis siyang nagulat. Binibini, bakit ka nakasuot ng flat shoes? Hindi ba't pinakakaayawan mo itong suotin? Dapat mong malaman na simula nang dumalo si Shen Fanxing sa isang piging sa korte noong siya ay 12 taong gulang. Malaki ang nagbago sa kanyang pag-uugali. Umiyak at nagwala siya, at ayaw na niyang magsuot ng flat shoes. Itinapon niya ang lahat ng flat shoes. Maliban sa rubber shoes, natuto siyang magsuot ng high heels. Hanggang ngayon. Ngunit ngayon, tinanggap na niya ang flat shoes. Nagbabago ang mga tao. Sabi ni Shen Fanxing nang walang bahala. Hindi na ako ang dating matigas ang ulo na batang babae. Kinabukasan, maaga akong naghanda na pumunta sa kalapit na tindahan para bumili ng mga binhi. Sa bakanteng lot sa hardin. Magtatanim ako ng mga prutas at gulay upang makakain ako ng berdeng organikong gulay na ako mismo ang nagtanim. Napakahusay din para kay Shen Fanxing na buntis. Ngunit paglabas ko pa lang ng pintuan ng villa, nakasalubong ko kaagad ang bagong dating. Isang Ferrari sports car. Nakita ko ang isang lalaki at isang babae na lumabas sa kotse. Hindi rin inaasahan ni Lin Wanwan na makita ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. At nakatayo rin sa tabi niya si Jiang Chen. Nang makita ako ni Jiang Chen, sumimangot siya. Sinamantala niya ang hindi pagiging handa ni Lin Wanwan at sinadyang hinimas ang balikat ni Lin Wanwan at sinabi, "Bakit ka narito? May kailangan ka ba kay Wanwan? Nakakalungkot, abala kami. Kung hindi ka komportable na maging third wheel, kalimutan mo na lang ang sinabi ko." Hindi sanay si Lin Wanwan sa pagyakap ni Jiang Chen. Medyo naiilang siya. Ngunit naisip niya ang nangyari sa akin kahapon. Sa kanyang malamig na pakikitungo, wala siyang magawa kundi sumang-ayon kay Jiang Chen, pinagmamasdan ang dalawang taong naglalambingan. Nagulat si Jiang Chen, mas mahal pa ang mansyon na ito kaysa sa mansyon ng mga Lin, anong pinagsasabi mo? Sa tingin ko, kaya mo lang bilhin dito ay isang banyo. Malamig na suminghal si Jiang Chen. Sa tingin niya, nagpapanggap lang ako para magpasikat at sinasadya ko silang niloloko. Malamig akong natawa. Sige, tingnan mo kung ako ang nakapangalan sa titulo para malaman mo kung nagmamalabis ako. Matagal nang naayos ni Shen Fanxing ang mga papeles, nakapangalan na sa akin ang bahay na ito. Habang pinagmamasdan ang aking kumpiyansa at pagiging liberated. Kinabahan si Jiang Chen, mukhang totoo nga, maliwanag na isa lang siyang kapalit ni Muje.
Pero mas maganda pa ang trato sa kanya kaysa sa akin. Paano matatanggap ni Jiang Chen yon? Hindi lang siya. Pati si Lin Wangwan, nagulat din siya, saan ka kumuha ng pera? Huwag kang gagawa ng masama, lahat ng paraan ng pagkakapera ay nasa batas, bigla kang nagkaroon ng pera. Mas kinakabahan si Lin Wangwan kaysa kanino man dahil nakatira ka na sa isang malaking mansyon. Natatakot siyang mapariwara ako para kumita ng pera. Huwag kang mag-alala, bawat sentimo na kinikita ko ay malinis. Matatag ang aking mga mata. Seryoso kong tugon nang biglang may narinig na yakap at halik sa likod. Mukhang nahuli ako, may napalampas ba ako? May lumabas mula sa mansyon. Isang napakagandang babae, agad na nanindig ang balahibo ni Lin Wangwan, malaki rin ang pamilya ng mga Lin. Pero kumpara kay Shen Fanxing, hindi ito sapat, mas parang isang maliit na alipors. At nang makita si Shen Fanxing na lumabas mula sa mansyon, agad na napatingin si Lin Wangwan sa paa ng babae. Suot niya ang sapatos na binili ni Muje kahapon, totoo nga ang sinabi ni Muje. Ibinigay nga sa iba ang sapatos, nadurog ang puso ni Lin Wangwan, namumula ang kanyang mga mata. Ngayon lang siya nakaramdam ng matinding pag-aari, kung hindi niya makukuha, sisirain na lang niya, hindi niya papayagan na mapunta sa iba. Napansin niyo ba? Sobrang putla ng mukha ni Lin Wangwan. Nadurog ang puso niya, ang kanyang kamay na nakabitin sa gilid ng palda ay nakakuyom na. Pero basta na lang sinabi ni Shen Fanxing, bawal ba? Nang hindi itinatanggi ni Shen Fanxing. Nawasak si Lin Wangwan, kaya pala si Shen Fanxing ang babaeng pinapayuhan ni Muje na magkaroon ng pribadong kontrata. Ngayon lang naalala ni Lin Wangwan na si Shen Fanxing din ang babae sa mamahaling sasakyan na sumundo kay Muje noong araw na yon. Kaya sumama si Muje sa isang mas mayamang babae. Kaya ayaw niya sa kanya. Kaya pala nakatira si Muje ngayon sa malaking mansyon, lahat dahil kay Shen Fanxing. Nang mapagtanto ito ni Lin Wangwan, makikita sa kanyang mga mata ang matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Nanganganib ng tumulo ang kanyang mga luha, nagulat din si Jiang Chen, kinagat niya ang kanyang bagang. Hindi siya pumapayag. Tiningnan ko ang mga mata ni Jiang Chen, halos kainin na ako ng buhay. Nahulaan kong nagkamali sila ng pag-aakala tungkol sa relasyon namin ni Shen Fanxing, pero hindi na ako nag-abalang magpaliwanag. Dahil lalo lang lalala kung magpapaliwanag ako. Bibili ako ng bulaklak na itatanim. Babalik ako mamaya. Tumango ng bahagya si Shen Fanxing, sige, hihintayin kita. Isang ordinaryong pangungusap. Pero halos hindi makahinga si Lin Wangwan sa sakit, pagkatapos kong tumalikod at umalis. Hindi na niya napigilan ang sarili, agad siyang sumugod, Wangwan. Nagulat si Jiang Chen, huli na para pigilan si Lin Wangwan, kumpara sa pagkabalisa ni Jiang Chen. Kalmado lang si Shen Fanxing, puno ng tiwala ang kanyang mukha, walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Matapos mapansin ni Jiang Chen ang kalmado at kolektadong si Shen Fanxing, hindi na niya sinubukang habulin si Lin Wangwan. Sinabi niya kay Shen Fanxing, hindi ko akalain na magugustuhan ng walang bahid dungis na anak ng mga Shen ang walang kwentang si Muje. Hindi siya walang kwenta, ayaw marinig ni Shen Fanxing ang sinasabi ni Jiang Chen, ang kanyang mga nagawa sa kanyang industriya. Mas mataas pa kaysa sayo, di ba? Siyempre mas marami ring tagahanga ang kanyang libro kaysa sayo, para na itong. Naglalagay ng asin sa sugat ni Jiang Chen, gustong-gusto ni Jiang Chen na sumikat, pero hindi siya umuusad. Mabuti na lang at muntik na siyang sumikat 5 taon na ang nakalipas, pero sa kasamaang palad ay kinailangan niyang pumunta sa ibang bansa, tuluyang namatay hanggang ngayon. Matapos niyang bumalik, hindi rin naging maganda ang resulta. Sa ngayon ay hindi ako pinapahalagahan, hindi ko pa nakikita ang tamang pagkakataon. Nagpanggap na kalmado si Jiang Chen at sinabi ng may panunuya, hindi ako kasing swerte ni Muje. May kapital kang tulad mo para itulak siya sa likod. Biglang nanlamig ang mga mata ni Shen Fanxing. Mas nakadepende siya sa kanyang sarili, bale wala ang tulong ko. Ayaw niyang marinig ang kahit katiting na masama tungkol kay Muje. Nahihiya si Jiang Chen nang makita niya kung paano ipinagtanggol ni Shen Fanxing si Muje. Alam niyang hindi basta-basta si Shen Fanxing. Kaya sa hindi siya ma-offend, mas maingat siya sa kanyang pananalita, wala akong ibig sabihin. Nag-aalala lang ako para sayo. Ayaw kong maloko kanya. Lumalapit sayo si Muje. Alam ng lahat ang tunay na intensyon ni si Ma Zhao. Pagkasabi nito, bumuntong hininga si Jiang Chen. Kasama pa rin niya ang girlfriend ko. O di kaya'y ang dati niyang asawa. Kaya nakikita ko na marunong siyang manloko ng mga babae. Hindi siya kasing simple ng inaakala. Alam mo ba kung bakit nakipaghiwalay sa kanya si Lin Wangwan? Dahil niloko niya si Lin Wangwan. Nang napakaraming pera. Hindi dalisay ang intensyon niya nang pakasalan siya. Gusto lang niyang makaakyat sa marangyang buhay. Natatakot ako. Huminto siya sa pagsasalita at nagpanggap na nag-aalala kay Shen Fanxing. Malinaw sa matatalinong tao ang ibig niyang sabihin. Ngunit bahagyang tumawa si Shen Fanxing. Punong-puno ng pagnanasa ng dugo ang kanyang mga mata. Isang taong ilang taon pa lang kaming nagkakakilala, sinasabi sa akin na lumayo sa kanya.
Tanga ka ba o tanga ako? Napakatatag ng paningin ni Shen Fanxing. Hindi siya natinag kahit kaunti sa mga sinabi ni Jiang Cheng. Hindi ako nakikinig sa ibang tao. Para malaman kung ano siyang klaseng tao. Naniniwala lang ako sa kung ano ang alam ko tungkol sa kanya. Kung anong klaseng tao siya. Wala akong alam sa pagiging tao, ang alam ko lang, gantihan mo ang ginawa sa'yo. Kung paiyakin mo si Muje, pahihirapan kita habang buhay. Pagkatapos magbanta, umalis si Shen Fanxing nang hindi lumilingon. Sa tindahan, nakita ko si Lin Wanwan na hindi ko maihiwalay sa aking isipan. Hindi ko kayang baliwalain ang kanyang nag-aalab na mga mata. Malungkot kong ibinaba ang aking mga mata. May gusto ka bang sabihin? Sumusunod siya sa akin. Halata namang marami siyang gustong sabihin sa akin. Hindi ko akalain na magpapakababa ka para sa pera at kagandahan. Hindi ka ba nadidiri sa sarili mo? Diretsahang pinagalitan ako ni Lin Wanwan. Bahagyang bumaba ang mga sulok ng aking labi. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Magkano ang binayad niya sa'yo? 1,000,000? 10,000,000? 100,000,000? Doble ang ibibigay ko sa'yo. Mariing sabi ni Lin Wanwan. Puno ng pagkadismaya ang aking mga mata, parang dinudurog ang puso ko. Sino ang gustong masaktan? Nang mga salita ng dating mahal na babae. Pagod na ako sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Lalo na sa hindi pagkakaintindihan ni Lin Wanwan. Kaya ano, binigay mo sa akin ang mga perang ito. Hindi ka ba natatakot na magselos at magalit ang boyfriend mo? Nagpanggap akong mayabang at malamig. Hindi ka ba nag-iisip na katawa-tawa ang mga sinasabi mo? Hiwalay na tayo. Hindi rin naman tayo tunay na mag-asawa noon. Kundi mag-asawa sa kontrata lang. Dahil sa isang pangungusap, halos hindi na makahinga si Lin Wanwan. Kaya ano naman? 5 taon na. Wala ka man lang bang nararamdaman para sa akin? Sinubukan ni Lin Wanwan. Napigilan ang pagguho at kalungkutan ng kanyang puso. Tahimik lang akong nakatayo doon, tinitingnan ang dating. Pinakamamahal na mukha. Kung sasabihin hindi ako apektado, hehe. Siguradong hindi totoo yon. Alam kong hindi na kami pwedeng magkabalikan ni Lin Wanwan. Kahit wala na siyang relasyon kay Jiang Cheng, paano ko masisiguro na? Hindi niya ako iiwan ulit para sa kanyang dating pag-ibig. Sobrang pula na ng aking mga mata. Sabi ko kay Lin Wanwan, nakaraan na yon. Magpatuloy na tayong mabuhay ng maayos. Suwail akong tiningnan ni Lin Wanwan, pulang-pula na ang kanyang mga mata. Paanong hindi? Muje, talagang napakabuti ba ni Shen Fanxing? Wala siyang kinalaman dito. Huwag mo siyang isali. Tahimik kong nilunok ang bukol sa aking lalamunan. Walang ekspresyon akong tumingin kay Lin Wanwan. Ngunit nagalit si Lin Wanwan. Ipinagtatanggol mo siya. Biglang tumulo ang kanyang mga luha. Muje, nagbago ka na. Sa harap ko. Hindi mo kailanman pinagtanggol ang kahit sino. Nang makita ko ang labis na emosyon ni Lin Wanwan, bumuntong hininga ako ng malalim. Magpakalma ka muna. Sa ngayon, wala kang pakikinggan sa akin. Alam kong kung patuloy akong makikipagtalo kay Lin Wanwan, pareho lang kaming masasaktan. Lin Wanwan, sentimental ako pero hindi ibig sabihin na babalikan ko ang nakaraan. Kung naniniwala ka man o hindi, dapat na nating kalimutan ang nakaraan. Parang yung kontratang maagang kinansela, dapat na nating tapusin ang ating relasyon. Sa huli, pinigilan ko pa rin ang aking luha at sinabi kay Lin Wanwan. Kumirot ang kanyang ilong. Bigla siyang namula. Pwede bang gumawa ulit ng kontrata? Ito ang unang pagkakataon na humingi ng pabor si Lin Wanwan. Naisip niya na nababaliw na siya, pero ginawa pa rin niya ito. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na magiging ganito katatag si Lin Wanwan. Kanselahin din ba natin agad yun tulad ng dati? Hindi na kailangan. Magaan kong sinabi. Kinuha ko ang mga binhi ng bulaklak, nagbayad at umalis. Ngunit pagkatapos kong lumabas ng ilang hakbang, narinig ko ang babala ng supermarket ni Zeng Eryulong, isang malakas na babala na lumalabas kapag nagnanakaw. Nanginig ang katawan ko. Mabilis akong lumingon at nakita ang babaeng hinila ng kuryente. Miss, hindi niyo po nabayaran ang gamit niyo. Magandang loob na paalala ng kuryente, habang ang mga mata ng babae ay naglalaman ng luha, sadyang itinaas ang isang pakete ng merienda sa kanyang kamay. Ang tingin na yon ay tila nagsasabi, hindi mo ako pababayaan. Napakasakit ng puso ko. Sa huli, huminga ako ng malalim at naglakad palabas. Ito ang unang pagkakataon na pinili kong huwag siyang pansinin. Kuya mo, bumalik ka, hindi. Magsisisi ka, gumuho si Lin Wanwan pagkatapos akong umalis. Bumagsak ang malalaking butil ng luha sa kanyang mukha, nanghina ang kanyang katawan, at dumilim ang kanyang paningin. Pagkaraan ng 1 oras, sa loob ng villa ng pamilya Lin, nakaupo si Lin Wanwan sa may bintana. Patuloy na tumitingin sa ibaba. Pumasok si Jiang Cheng sa bahay at nakita si Lin Wanwan. Napakadelikado niyang nakaupo doon, isang maling galaw lang ay mahuhulog na siya. Halata na natakot siya. Wanwan, anong ginagawa mo? Bumaba ka na.
Si Jiang Cheng ay walang pag-aalinlangan na hilahin si Lin Wanwan, ngunit si Lin Wanwan ay nanatili doon na hindi gumagalaw. At dahil patuloy siyang hinihila ni Jiang Cheng, inis niya itong inalis ang kamay ni Jiang Cheng. Bitawan mo ako. Sinundan ni Jiang Cheng ang tingin ni Lin Wanwan at nakita ang lalaking nagtatanim sa maliit na hardin ng katabing villa. Halata na si kuya mo yon. Agad na nakaramdam ng kahihiyan si Jiang Cheng. Simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Hindi pa siya natatalo ng sinuman. Ngayon, isang kapalit pa ang nagpapahirap sa kanya. Matitiis niya ba yon? Sino ba talaga ang boyfriend mo, siya ba o ako? Nagtanong si Jiang Cheng sa galit. Pasensya na, nagkulong si Lin Wanwan. Halos pigil niya ang pait sa kanyang lalamunan. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Hindi niya ito mapigilan. Naakit siya kay kuya mo, lalo na nang malaman niyang nakatira si kuya mo kasama si Shen Fangxin. Napakalungkot ng kanyang puso. Sakim siya sa pera at mahilig sa lalaki. Pagkatapos niyong magdiborsyo, agad siyang sumama sa isang mayamang babae. Sa tingin mo ba maaalala niya ang kabutihan mo? Hindi. Tiyak na may dahilan kung bakit sila magkasama ni Shen Fangxin. Anong dahilan? Gusto niya ang pera at kagandahan. Sa tingin mo ba may pagmamahal pa siya sa'yo? Sa totoo lang, lumapit siya sa'yo dahil sa pera. Naggangalit na sabi ni Jiang Cheng. Tuwing gabi, natutulog pa siya kasama si Shen Fangxin. Naisip ba niya ang nararamdaman mo? Tumahimik ka. Walang pag-aalinlangan na sinampal ni Lin Wanwan si Jiang Cheng dahil sa labis na pagkabigla. Namula agad ang mukha ni Jiang Cheng. Hindi siya makapaniwala na hawak ang kanyang pisngi na sinampal. Gumagalaw ang kanyang mga labi. Nagulat din si Lin Wanwan na nakatingin sa kanyang palad. Hindi rin niya inaasahan na masasampal niya si Jiang Cheng. Pasensya na. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ayaw kong marinig ang mga sinasabi mo. Nakaramdam ng pagod si Jiang Cheng. Hindi niya maaaring hayaan na isipin ni Lin Wanwan si kuya mo. Kung gusto mo siya, gagawin kitang palamuti. Kung gusto mo siya, kaya kong magparaya para sa'yo. Ang gusto ko lang ay maging masaya ang babaeng gusto ko. Gumamit ng isang hakbang paatras si Jiang Cheng. Nagpanggap na kaawa-awa. Kasalanan ko dahil wala akong kakayahang bigyan ka ng kaligayahan. Normal lang na piliin mo siya. Ang gusto ko lang ay makatagpo ka ng mabait na lalaki, hindi katulad ni kuya mo. Na, paano ko maaasahan ang kaligayahan? Hindi ko rin alam kung gaano ako katagal mabubuhay. Unti-unting pumula ang kanyang mga mata at sinadya niyang humikbi. Nakita niyang gumuho si Jiang Cheng. Nabalot ng matinding pagkakasala ang puso ni Lin Wanwan. Pasensya na, kasalanan ko. Huwag mong isipin yan, sabi ni Lin Wanwan habang inaalo si Jiang Cheng. Nakita ni Jiang Cheng na kumagat na ang isda. Halata na nakangisi siya ng palihim. Sa sandaling iyon, tumakbo ang katiwala. Miss, may nangyaring masama. Halatang napangiti siya ng patago. Sa sandaling iyon, tumakbo ang katiwala palapit. Miss, may malaking problema.